Sa pangalan ng nag-iisang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sunggitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis, at siya din ang walang mantsa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, ang ating mahal at kagalang-galang na Father Rahi, at sa pangalan din po ng sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, walang iba, ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo kung saan man makarating ang panutuntunang Pastor Lahi Live. At nais ko ring batiin ang ating Vice President. Sa the kingdom of God and His righteousness, thou hast magnified thy word above all thy name. Wala pong iba ang ating Vice President, Pastor Amancio Paculba Buntilaw, kasama ng kanyang mahal sa buhay, ang aking butihing ina, Sister Mila Buntilaw. At sa ating Division 1, ating First Division Pastor, walang iba, Pastor Noriel Namukatkat, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Bless Me Namukatkat dyan sa Malate. Magandang gabi sa inyong lahat at sa inyong buong pamilya. Diyan naman sa iyong mahal na kapatid, Sister Annabel Namukatkat Tagig, magandang gabi, kasama ng iyong mahal sa buhay. At dyan naman sa ating General Elder Ricky Aquino, kasama ni Sister Mary Rose Aquino at sa buong iyong pamilya. Sa Lagindingan naman, Warais Family, magandang gabi sa inyong lahat dyan. At sa Davao naman, sa aking mga kapatid, Brother Michael and Brother Golden Ray at sa buong iyong pamilya. At sa ating sound engineer, Brother James Pasanting Biloy Jr. at sa kanyang mahal sa boy, Sister Queenie, at sa kanilang mga anak, Caleb and Shiva. Sa ating Division 2 naman, ating Second Division Pastor, walang iba, Pastor Alex Ruedas, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Judith Ruedas, at sa buo ninyong pamilya. At sa ating Third Division Pastor, walang iba, Pastor Marcos Turiba, at sa kanyang mahal sa buhay, Sister Virginia, Mami Verge Turiba. At sa Calyora family, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Elder Lulong, kay Sister Jinjin, sa inyong mga anak. Brother Jack, Sister Justine, lahat-lahat. Sa Tundag and Menigos family, Pinggian family, sa inyong lahat dyan sa Pagadian. Sa ating 4th Division Pastor man, binabati ko na isang mapalang gabi. Pastor Joseph Salig, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Flordelisa Salig, at sa buong inyong pamilya. Sa Usamis naman, Pastor Ruel Yagas, Pastor Jesse Rico, Elder Art, Elder Albert Balaga, sa inyong lahat dyan, kay Sister Micaela Banti Igsoon, paki-like, paki-share lagi ng kanyang mga posts, mga kapatid. At muntik ko na makalimutan sa Division 1 ulit, sa San Franz, Agusan del Sur, ang Gullies family, Elder Eli Gullies, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Myra Gullies, at sa kay Mitch, at sa inyong lahat dyan. At kay Elder Nemuel Gullies, at kay Sister Marites Gullies, ay Sister Kim and Brother Preach, at kay Elder John Gullies, at Sister Lydia Gullies, sa inyong buong pamilya. Okay? Balik po tayo sa Division 4. Ito naman po sa ginabot sa ating Pastor Mateo Algabre, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Ami Algabre. At sa ating 5th Division Pastor naman, walang iba, Pastor Nestor Mangga, kasama ng kanyang very supportive na wife, Ate Fe Mangga. Magandang gabi po dyan sa inyo, Ate Fe. At sa Bukana, El Nido, Palawan, binabati ko sa palang gabi, Pastor Jason De Leon, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at ng buo niyong pamilya at kananay Tessie De Leon. At sa Taytay, Palawan naman po, binabati ko na sa pagmalang gabi, ang ating timbangan sa katotohanan, Pastor Arman Paghunasan, kasama ng kanyang very supportive na wife, Sister Lesel Paghunasan, at sa buo niyong pamilya. Ay Sister Steph, kay Brother Junjun. At sa Nangalaw naman, Linapakan, binabati ko isang magpalang gabi, Elder Rolando Alcantara, kasama ng inyong buong pamilya, at sa ating updated lagi dyan sa social media, sa Barangay Nangalaw, walang iba, si Sir Susan Martinez Alcantara. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Maraming insekto na gagat. At sa Manila naman, sa Lipa, Batangas, Pastor Joseph Fonte, kasama ng kanyang mahal sa buhay, Sister Adela Fonte. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa ating mahal na kapatid, Sister Erma Hinita,
Magandang gabi sa iyo, Sister Irma Hinita. Akala ko, hindi na makatransfer si Sister Irma kanina kasi nanood siya sa past live kanina. Nabasa ko yung comment niya. At sa Pinamalayan naman, binabati ko ng magandang gabi, ating mahal na nanay, Yuli Fonte. At dyan sa kay Sister Jennifer Mahaba Fahutraw, magandang gabi. Kay Sister Patricia Matining, sa inyong lahat dyan. Kay Brother, sino yun? Renante Pahutraw, Malaraya, magandang gabi dyan sa inyo sa Pinamalayan. At sa aking mga mahal na mga kapatid naman sa Tondo, Maynila, walang iba, Brother Kin Kabasag, kasama na kanyang pinakagwapa, pinakasexy, pinakabata, pinakalahat na, walang iba, Sister Mirabel Garupa, Cabrito Kabasag, kay Kin Brian and Miracle. At sa aking isang kapatid pa dyan, ako nagpapasalamat sa aking mga kapatid na laging ginamit sila ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Brother Jojo Yokada, Kuya, may gabi diha, may magandang gabi. At sa iyong mahal sa buhay, very supportive mo na mahal sa buhay, Sister Mary Rose Remoto at sa buo niyong pamilya. Again, mga kapatid, again and again, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan na gabi pero mainit ang paligid, hindi ko alam. Maulan dito, nagkulog, nagkidlat, lahat-lahat na. Akala ko parang nabiyak yung langit kanina. Lakas ng kulog. Okay, habol natin itong bumabate. Mahal na kapatid, Sister Irma Hinita. Mapagpalang gabi po, mahal na Deborah Israel. Pagpalain po kayo ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom, alikim, shalom. Maraming salamat po. Mahal na kapatid, Sister Irma, ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay sa bugtong at buhay na Diyos. Okay, Sister Susan Martinez Alcantara. Magandang gabi po, mahal naming Sister Cherry Debra Israel. We miss you po. Na-miss na rin namin kayo, Sister Susan. Malapit lang sana yung nangalaw, nilangoy ko na yan. Kung malapit lang, kung dyan lang sa unahan. Kasi napakaganda po ng Nangalaw talaga. Nakita nyo nung nag-live ako nung nakaraan, doon ako sa Nangalaw. Ang ganda ng buhangin, parang Boracay. Sobrang pino. Isipin mo yung parang cornstarch ba, parang pulbo, mga kapatid. Ganun po ka pino ang buhangin sa Boracay. Parang ganun ang buhangin ng Nangalaw. Napakaganda. Ma-appreciate mo talaga. Grabe, sobrang thankful ka sa creation po ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Napakaganda ng Nangalaw, Linapakan, Palawan. At sa El Nido naman, kung gusto mo talaga, nature lover ka, punta ka ng El Nido, Palawan. Maraming mga island. Meron mag-island hopping ka. Nandyan po ang ating 5th Division Pastor Nestor Mangga, kasama ng kanyang very mabait na supportive na wife, Ate Fe Mangga. So, Nanay Yoli Fonte, magandang gabi po, Sister Debra Israel. At sa lahat ng mga kapatira na nanonood ng Pastor Live, Shalom Alikim. Alikim Shalom, mahal na Nanay Yoli Fonte. Sister Sheena Labad, shout out din po kay Sister Gina Mission dyan sa Pagadian City. Shout out sa iyo, magandang gabi, Sister Gina Mission. Yung pangalan mo palang, pang mission na talaga. At nais ko rin pasalamatan ang behind the scenes sa Pastor Live, ang ating intro voice, Sister Sheena, Sister Elena, at sa aking kapatid, Sister Michelle, at sa ating sound operator, at sa ating recording artist, Brother Christian Luis Neri. Ang trabaho ko po, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, dati si Pastor Lahi, ay ako yung itong maliit ninyo na lingkod, ang nagpe-prepare lahat, camera, mixer, yung ilaw, lahat, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Yun yung pinag-pray natin sa bugtong at buhay na Diyos, na gusto nating makatulong sa gawain ng kaharian. So si Pastor Lahi, mga kapatid, ang iintindihin niya lang talaga ang paggawa ng mensahe, at hindi din ganun kadali gumawa ng mensahe. Sabihan ko kayo, mga kapatid, hindi lang basta na, okay, may versikulo na ako, yun ang ibigay ko sa inyo. Hindi po ganun kadali, mga kapatid. So kaya that's why si Pastor Lahi, lagi po siyang puyat para lang magpakain ng salita ng bugtong at buhay ni Diyos sa ating spiritual. Pero yun nga, mga kapatid, pag nagkikwento sa akin ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, pag medyo araw-araw siya nagla-live, yung viewers naman niya, paunti ng paunti. Kaya nung nagpunta ako ng Mindanao, na ako lang mag-isa, kasama ko ang bugtong at buhay na Diyos at mga anghel, ay nag-message talaga siya sa akin kung pwede ba, MWF na lang siya.
Kasi medyo na ano na daw siya sa araw-araw, tapos yung mga nanonood sa kanya, pakunti ng pakunti. Ay, medyo nasaktan din ako kasi sinasayang yung mensahe ba. May iba naman talaga ng mga avid viewers na nanonood talaga sa Pastor Lahi Live lagi. Pero yun nga, kinalaunan mga kapatid, pag araw-arawin mo kasi ang tao, minsan talaga yung iba nagsasawa. Yung sinabi ko kay Pastor Lahi. Sabi ko, magpamiss ka rin sa kanila minsan, mahal. Okay lang yung MWF. Kasi alam mo, pag lagi mong nakikita, araw-araw mga kapatid, yung mga tao kasi, kung walang trahedya, hindi nila na-appreciate yung mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Kung walang trahedya, kung may trahedya, ay grabe, punong-puno yung simbahan mga kapatid. Pero pag wala, hindi mo makita sa simbahan. Kaya mga kapatid, importante na habang may access pa tayo, tingnan mo, para akong pinipicturean ng langit na kapatid, sobrang kulog at kidlat, nagsama na. Diba? Sabi na ng kanta ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, nauyog ang kalibutan sa tingog sa akong amahan. Midalugdog ang kalangitan sa iyang pagkabalaan. Mipalakpak ang mga balod. Aron siya pasidunggan. Lahat po mo, tingnan mo, di ba? Kumulog, kuya. Nagkulog at nagkidlat. Di ba? Alam mo, yan ang boses ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Yung kulog. Kaya mga kapatid, wag po tayong magsasawa na manood ng Pastor Lahi Live habang may access pa tayo. Ang time will come, mga kapatid, yung pagsasawa ninyo na, lagi na lang araw-araw nagla-live. Alam nyo mga kapatid, right after na nawala si Pastor Lahi, hindi po ako agad-agad na nag-live talaga. It takes time. Nanalangin tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi ganun kadali. Kahit ngayong pagtayo mo sa pulpit, mga kapatid, hindi ganun kadali eh. Kaya nga sabi ko kay Pastor Lahi before, grabe mahal no? Na-amaze ako sa mga pastor at elder mo na nakakapagbigay sila ng mensahe dyan sa pulpito. Ako, nung tumayo ako mga kapatid, buhay pa lang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, ay grabe yung pawis ko mga kapatid, ang lalaki ng pawis ko. Kasi hindi ko na alam paano mag-ending. Hindi po ganun kadali humarap sa pulpito. Kaya I wanna lift up sa ating mga mahal na mga pastor at elders, sa ating mga missionaries na nagpagamit sila sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Huwag po natin kalimutan na magpasalamat mga kapatid. Yung simpleng pasalamat natin sa ating mga mahal na mga pastor at elder, mga kapatid, malaking bagay na yan para sa kanila. Appreciate po natin sila mga kapatid kasi alam ko hindi po ganun kadali ang kanilang ginagawa para sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya sa simpleng pasalamat at ipanalangin natin sila at di naman kalabisan, isama nyo rin po ako sa inyong mga panalangin mga kapatid. At sana hindi kayo magsasawa sa kakapanood ng Pastor Lahi Live. Dahil mga kapatid, hindi naman talaga itong Pastor Lahi Live mga kapatid, nakita nyo naman yung panahon, hindi talaga magtatagal at tatanggalin na lahat ng mga nangangaral sa social media. Okay, hindi na necessary na tanggalin yung Biblia. Kasi may access pa tayo sa Biblia, hindi naman tayo nagbabasa eh. Sino yung tatanggalin? Yung mga ngaral. Yun po ang itutorture, yun ang papatayin, kasi yun po ang mga ngaral ang ginagamit ng banal na espiritu para magpaintindi sa tulong ng banal na espiritu sa banal na kasulatan. Ganun lang po yun mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, namnamin na natin ang mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang ating pag-uusapan, but before I'll proceed, alam na natin yan, na manalangin po kayo sa inyong isipan ngayon. Na manalangin kayo na ang mga salita ng bugtong at buhay na Diyos maintindihan ninyo mga kapatid sa tulong ng banal na espiritu. O Sister Jenny Dakal, welcome back again sa Pastor Lahi Live. Pastor Nestor Mangga, magandang gabi dyan, Pastor. Elder Joseph Badilla, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Nabasa ko na yata ito. Ng mga Diyos, mga nanonood na, mahal na bro, Israel. Elder Joseph Badilla, medyo makakalimutin na kasi ako ngayon mga kapatid. Yung mga password, dati sinasabihan ko si Pastor Lahi, ano ka ba mahal? Yung simpleng password mo lang, nakakalimutan mo. Ngayon mga kapatid, hindi ko na talaga alam yung mga password ko, sa totoo lang. Sabi ko pag nahack na yung Facebook ko, hindi ko na talaga ma-retrieve ito kasi hindi ko na alam, pati email ko. Kasi, mga kapatid, lagi tayong nanalangin sa bugtong, bigyan tayo ng pagkain ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Victoria Samiliano, good evening.
sa lahat ng kapatid natin sa Back to Christ at lalo tigit sa lahat kay Pastor Lahi at sa bugtong at buhay na Diyos o Jesus Cristo. Magandang gabi dyan, Sister Victoria Samiliano. Okay mga kapatid, ating pag-uusapan ngayon, the rich fool, ang mayaman na mangmang. Siyempre, may mayaman na mabait. Alam ko yan mga kapatid. Pero yung in-address ng bugtong at buhay na Diyos ngayon mga kapatid, yung mayaman na mangmang. Iba din yung the rich young ruler. Iba yung batang mayaman na lumapit sa bugtong at buhay na Diyos. Ito naman ay talinghaga sa isang mayaman na mangmang, the rich fool. Ang ating power verse ay mababasa po natin sa Lucas chapter 12 verse 16 to 21. Alam mo mga kapatid, pag mga pinag-uusapan natin, parang synonyms na rin ito sa ignorante. Alam mo yun mga kapatid, yung paigno-igno kahit alam mo na, yung ano ka, sabihin mo, nakikita mo na yung taong nagluluto, tanungin mo, nagluluto ka? Parang ganun ba? Di ba? So, mayroon pong isang college student mga kapatid, na nag-attend siya ng philosophy class. Yun yung philosophy class, yung sinasabi ko nga, alam mo na nga yung ginagawa, nagtatanong ka pa, tapos sasabihan ka na, nagluluto ka ate? Sasabihan ka ng ate mo, ay wala, naglalaba ako. Yung para mga filosofiya ba? So, pumasok po siya sa klase, na ang discussion doon mga kapatid ay, nag-exist ba talaga ang Diyos o hindi? So, ang professor po, ang kanilang professor, ay mayroon pong reasoning. Nagtanong siya sa estudyante niya. Sabi niya, may nakarinig ba sa Diyos sa klaseng ito? May nakarinig ba sa Diyos sa klaseng ito? Yun ang tanong ng professor nila. So nobody spoke. Walang nagsalita. The next question niya mga kapatid, has anyone in this class touched God? May nakahawak na ba sa Diyos anitong klase na ito? May nakahawak na ba? So again, nobody spoke. Walang sumagot. And third, mga kapatid, has anyone in this class seen God? May nakakita na ba sa Diyos sa klaseng ito? When nobody spoke, mga kapatid, for the third time, he simply stated, alam mo yung conclusion niya? Okay, then there is no God. Wala daw talagang Diyos. So, mayroong isang estudyante na hindi nagustuhan yung sinabi ng professor. Nagpataas siya ng kanyang kamay. Sabi niya, sir, humingi siya ng permission na pwede ba ako magsalita, sir? Tapos, nag-grant naman yung professor niya, okay. Ang sabi ng estudyante nagpataas ng kanyang kamay at tumayo siya, nagtanong siya sa kanyang mga classmates. Sabi niya, may nakarinig ba sa utak ng ating professor sa klaseng ito? So, kung ano yung tanong ng professor niya, yun din ang tinanong niya. Walang sumagot. Pangalawang question, has anyone in this class touched our professor's brain? May nakahawak na ba sa utak ng ating professor? Absolutely. Absolute silence. Walang sumagot. And then, the third time, nagtanong yung estudyante, has anyone in this class seen our professor's brain? May nakakita na ba sa utak ng professor natin? Sa klaseng ito, may nakita ba sa utak ng professor natin? So, when nobody in the class dared to speak, walang sumagot na, tahimik lang mga kapatid. The student concluded, okay? Kagaya ng sinabi ng professor na there is no God, dahil hindi mo nakikita, hindi mo nahawakan, hindi mo naririnig, then sabi ng estudyante, then according to our professor's reasoning, it must be true that our professor has no brain. Walang utak ang professor natin. Alam mo, funny mga kapatid, pero pilosopo. Masasabi mo talaga mga kapatid, may mga tao talagang ganon. Okay? To see is to believe. Pag hindi nakita, mga kapatid, hindi ako maniniwala dyan. Subukan mo, mga kapatid, yung kuryente, nakikita mo ba? Hindi mo nakikita, no? Ipasok mo yung kamay mo sa outlet na live. Na may kuryente nga dumadaloy dyan. Subukan mo, tas sabihin mo sa akin kung may kuryente ba o wala. Yung iba kasi, mga kapatid, yung mindset to see is to believe. Naniniwala lang sila pag nakakita sila. Alam mo, yan yung faith dapat. Yung pananampalataya, kahit hindi mo nakita, nanampalataya ka. Anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos kay Thomas, mga kapatid? Kasi hinanap talaga ni Thomas, mga kapatid, yung pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos dito sa may kamay niya. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, mapalad ang mga taong nanampalataya kahit hindi nakakita.
Kahit hindi nila nakita, mas mapalad yun sila. Hindi man natin nakita ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, mapalad po tayo, mga kapatid. Kung tayo ay may pananampalataya. Ganun lang yun. So, dito mga kapatid, pag makipag-usap tayo ng kamangmangan, mayroon pong talinghaga ang bugtong at buhay na Diyos patungkol sa isang mayaman na mangmang. Mabasa natin yan, Lucas 12:16-21. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lucas 12:16-21. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana, at iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko, sapagkat wala akong mapaglalagyan sa aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kita niyo mga kapatid? Ito po yung talinghaga ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa isang mayaman na mangmang. The rich man asked himself, nagtanong po yung mayaman sa kanyang sarili, what shall I do? Ano kaya ang aking gagawin? Walang mapaglagyan sa aking kasaganaan. Hindi po siya nagpapakita ng awareness, mga kapatid, na itong kasaganaan niya is a gift from God. Ito po ay pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos. And that He is responsible to use it, mga kapatid, in the way na magugustuhan ng bugtong at buhay na Diyos, pero hindi po niya ginawa yun, mga kapatid. Ano nakikita ng mayaman na mangmang? Nakikita niya na sarili niya itong pag-aari. The rich man did not realize, mga kapatid, na mas maganda sanang ilagay, mga kapatid, mas ligtas ilagay yung mga naanin niya sa mga tiyan ng mahihirap kaysa sarili niyang kamalig. The climax lies in the middle of the parable. Ano sinabi niya sa kanyang sarili? Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking, at tingnan niyo i-note niyo mga kapatid, tingnan niyo mga kapatid at ramdamin niyo. Sabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Mayroon ba kayong napansin, mga kapatid, sa sinabi nitong mayaman na mangmang na ito? Kung napansin niyo, mga minamahal kong mga kapatid, there is no mention of God. Hindi man lang niya na-mention ang bugtong at buhay na Diyos. Or even, mga kapatid, yung mga taong tumulong sa kanya sa pag-aani ng mga bagong ani niya, mga kapatid. Hindi man lang niya na-mention, kundi anong sinabi niya, mga kapatid? He knows only, mga kapatid, aking pag-aari, aking mga bangan, aking butil, akin lahat. So yung salita niya, mga kapatid, puro akin. Akin, mine, 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 all mine. Aking pag-aari, aking mga bangan, aking butil. Tingnan mo, mga kapatid, itong mayaman na mangmang na ito. Inangkin niya lahat. Hindi man lang siya nagbigay sa mahirap. Hindi man lang siya nagbalik ng kapurihan sa bugtong at buhay. Hindi man lang siya nagtabi para sa bugtong at buhay na Diyos. Puro sa kanya akin. Okay? When things go well, mga kapatid, pag okay yung buhay natin, yung lagayan ng bigas natin, puno. Yung investment natin, tumutubo. Yung negosyo natin, tumutubo. It's easy to believe, mga kapatid, that we are the masters of our own destiny. Akala natin, dahil sa ating sariling pagsisikap, tayo ay lumalago. Tayo ay nakapunta sa malayo dahil sa atin. Ang dami kong sakripisyo. Pag sumunod ka sa Panginoon, sabi, makakarinig ako, mga kapatid, na marami akong sinakripisyo. Alam, mga kapatid,
Hindi naman sakripisyo yung pagsunod mo sa bugtong at buhay na Diyos. Yung kapalit yan, eternal life, buhay na walang hanggan. Ha? Akala natin, mga kapatid, pag okay ang lahat, mga kapatid, puno yung lagay ng bigas natin. Akala natin tayo na ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Tayo na nagmamay-ari ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutan si King Nebuchadnezzar, mga kapatid, na mabasa natin yan sa Daniel chapter 4, verse 30. Anong sinabi dyan, mga kapatid? Nung panahon, mga kapatid, na nasa kasaganaan ang Babylonia. Anong sinabi ni King Nebuchadnezzar? Nung tinignan niya ang Babylonia, ang kaharian. Anong sinabi niya? Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari sa pamgitan ng lakas ng aking kapangyarihan sa ikalululahati ng aking kamahalan. Tingnan mo ano yung kapareho, mga kapatid. Nung lalaking mangmang kanina, yun din ang sinasabi ni King Nebuchadnezzar, puro akin. So anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sa tao na mangmang kanina na mayaman? Hindi pa natapos ang gabi, pinatay na siya ng bugtong at buhay na Diyos. At dito naman kay King Nebuchadnezzar, hindi siya agad pinatay, pinarusahan lang siya sa anong paraan. 7 years na naging hayop siya, mga kapatid, kumakain na siya ng damo. And after that, na-realize niya, after 7 years, minalik niya ang lahat ng kapurihan sa bugtong at buhay na Diyos. Ito yung danger, mga kapatid, na puro tayo ako, akin. Oy, akin yan na, ako. Puro ako, mga kapatid. Ito yung danger. Sinimulan nating iugnay ang tagumpay, mga kapatid, sa sarili nating pagsisikap, sa sarili nating karunungan, sa sarili nating pagsusumikap. Kaya ako na-promote sa trabaho dahil magaling ako. Kaya lumaki yung negosyo ko dahil nagsumikap ako. Wala ba kayong napapansin yan, mga kapatid? Failure ang dulo niyan, mga kapatid. Pag sabi mo, ako, tapos di mo man lang sinama ang bugtong at buhay na Diyos, yung dulo niyan, mga kapatid, failure yan. Sometimes, nakakalimutan natin ang bugtong at buhay na Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Kasi we live in a culture, mga kapatid, that champions individualism and dependence. Yung iba, ayaw magpatulong. Kaya ko na to. This is a sign of pride. Marami akong na-invest. Nangutang ako ng malaki para itayo ko. Para sa manegosyo, tingnan mo, marami ng malaki negosyo, tingnan mo yung ano ngayon, mga kapatid. Pero, tingnan mo yung negosyante, mga kapatid, si Happy Toothpaste. Kahit malaking kumpanya, kahit si Colgate, mga kapatid, malaking kumpanya ito, mga kapatid, pero hindi nila nakakalimutan ng bugtong at buhay. Nagtatabi talaga sila pa, yung kaparte ng bugtong at buhay, binabalik talaga nila sa bugtong at buhay na Diyos. Dito po yung danger, mga kapatid. Pag nakalimutan mo yung giver mo, bugtong at buhay na Diyos, yung dulo niyan, failure. Ito yung trap ni Satan, na humahantong po, na naniniwala na tayo na hindi na natin kailangan ng Diyos, mga kapatid, na akala natin yung ultimate security rest in our hands. Nag-iipon ako ng pera para sa aking kinabukasan. Akala natin, mga kapatid, pag marami na tayong pera, mga kapatid, okay na, hindi na natin kailangan ng Diyos. Ganon ba? Kasi yun ang punto kasi ng ano na to eh. Puro siya akin eh. Alam mo, ang problema ng mayaman, mga kapatid, ay hindi yung kayamanan. Hindi problema ang kayamanan dito. It was having wealth and believing it was his. Ito yung mayroon siyang kayamanan at pinaniniwalaan niya na sa kanya ito. Siya nagmamay-ari nito. Aking butil, aking pag-aari. Walang problema sa kayamanan, mga kapatid. Ang problema dito, mga kapatid, ang kayamanan niya, mga kapatid, pinapaniwalaan niya na sa kanya lang talaga yan. Na control niya, mga kapatid, siya ang may control sa kanyang future. And entirely independent of God. Ibig sabihin ng independent, hindi na siya umaasa sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi ang dependent, mga kapatid, kagaya ng isang bata, dependent siya sa kanyang nanay. Dependent pa, umaasa pa rin siya. Pero yung mga taong kagaya nito, mga kapatid, na maraming, kagaya nitong mayaman na mangmang, walang problema sa kayamanan, ha. Lagi kong sinasabi, walang problema sa kayamanan. Problema, may kayamanan ka, tapos aangkinin mong sayo. At kinokontrol mo na yon para i-secure yung kinabukasan mo. At hindi ka na umaasa pa sa bugtong at buhay na Diyos.
Ito yung nagiging problem. Kasi yung tao na ito, mga kapatid, meron siyang plano. Practical plan, kumbaga. Kasi gano'n naman talaga ang ginagawa natin from a worldly perspective. 'Di ba? When you have more, you build bigger storage. Alam mo, pag nag-start ka negosyo, maliit pa lang. Pag lumalaki yung negosyo, lumalaki din yung storage mo, mga kapatid. Ito yung nangyari sa taong ito, yung mayaman na mangmang. Dahil gigibain daw niya ang bangan para palitan niya ng malaki para magkasa ng ilang mga panahon. O kaluluwa, wag ka nang mag-alala. May pagkain ka na sa ilang mga panahon. Iniisip po niya ang inaharap ng kaginhawaan at kasiyahan. Pleasure po niya yung iniisip niya, mga kapatid. Alam mo, nagplano na siya. Alam mo, pag nagtrabaho ka, plano ng retirement, plano ka ng comfort sa buhay mo, ng pleasure mo. Marami kang plano sa buhay, mga kapatid. Para sa future mo. Marami kang gusto bilhin. Para sa bahay nyo. Marami kang gustong gawin. Pero ang plano namang ito ay hindi naman likas na masama. Hindi. Sinabi pa nga ng banal na kasulatan, maging wise po tayo sa pagpaplano. Hindi naman po problema na magplano po tayo ahead of time. Diba? Planning for the future, saving, mag-ipon tayo ng pera. Hindi naman po masama na mag-enjoy po tayo, mga kapatid, kung ano man yung sa pamgitan ng sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, kung ano man yung narating natin, kung ano man yung mga achievement natin sa buhay natin, hindi po masama na mag-enjoy po tayo, mga kapatid. Hindi po ito kinukundina ng bugtong at buhay na Diyos. Wala pong masama doon. Hindi masama, mga kapatid, na maging mayaman ka, magplano ka sa future mo, mag-save ka para sa future mo. Magpasyal ka, mga kapatid, para yung stress mo mawala dahil sobrang pagod sa trabaho. Wala pong problema yan. Hindi po yan kinukundina ng bugtong at buhay na Diyos. Ang pinupuna po ng bugtong at buhay na Diyos dito, mga kapatid, ay yung pundasyon po ng katiwasayan ng taong ito at ang pinakalayunin po ng kanyang buhay. There's nothing wrong with the wealth, mga kapatid. Walang problema sa kayamanan. Okay? Walang problema kung mag-enjoy ka man, paminsan-minsan. Walang problema. Hindi yan kinukondem ng bugtong at buhay na Diyos. Ang pinupuna lang ng bugtong at buhay na Diyos sa mangmang na mayaman na ito, mga kapatid, ay yung layunin po ng kanyang buhay. His entire future is built on earthly possessions. Tumatayo po, mga kapatid, tinatayo niya ang kanyang kinabukasan sa kanyang earthlyism, makamundo niya na mga material na mga bagay. Ang kanyang happiness po, nag-define by self-indulgence. Nang ibig sabihin ay pagpapakasaya sa sarili. Sabi, tingnan mo yung term niya. Sinabi niya doon, mga kapatid, anong term niya doon? Basahin ko ulit ang term niya. Sinabi ko sa kanya, dapat ito, sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Mapanghingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. So ano bang ibig sabihin dito, mga kapatid? 'Di ba? Iniisip niya yung sarili lang niya, mga kapatid. Walang spiritual na layunin. Yun po yung kinukundina ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po yung pinupuna ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Walang problema, mga kapatid, kasi marami po akong kakilalang mayaman, na mabait naman, na mapagbigay na mga tao. Sa totoo lang, marami akong kakilala. Pero ito, mga kapatid, sinulo lang niya, tapos inangkin pa niya na sa kanya ang lahat. Aking pag-aari, aking butil, aking bangan, akin lahat. Ang sinabi niya sa kaluluwa niya, eat, drink, and be merry. Matuwa ka, kaluluwa. So, ang iniisip niya ay yung sarili lang niya, mga kapatid. Wala po siyang spiritual na layunin. Tayo po ba, mga kapatid, gaano po ba tayo kadalas nagplano for our earthly future? Walang problema, magplano tayo sa kinabukasan. Nag-save tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak. Wala pong problema sa ganun na pagpaplano, mga kapatid, kasi sinishare mo yung blessings. Ang problema sa taong ito, marami ang tumutulong sa kanya sa pag-aani. Kahit nga hindi man lang niya natabihan yun, mga kapatid, hindi man lang nga niya na-appreciate yun, hindi man lang niya binigyan yun ng parte, mga kapatid, inako niya lahat na sa kanya. Hindi man lang niya na-mention ang bugtong at buhay na Diyos sa Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapala.
Hindi mga lang niya na-mention ang bugtong at buhay na Diyos. Inako niya lahat na sa Kanya. Ikaw mga kapatid, gaano ba kadalas nagplano ka sa iyong future? Dito, earthly future. Ito ba ay sa pananalapi, material na pag-aari, o kahit isang komportabling pamumuhay lamang? Gaano po ba? Di ba, masarap din sa pakiramdam na mabigyan natin ng, lalo na sa mga anak mo, mabigyan mo ng magandang kinubukasan ang iyong anak. Nagsisavings ka para sa kanila. Di ba? Maganda din mga kapatid na after sa trabaho mo, pagod na pagod ka, pwede kang mag-unwind. Pumunta ka sa mga lugar-lugar mga kapatid na makapag-relax ka. Wala pong problema niyan mga kapatid. And again, the issue is not the planning itself. Hindi po problema yung pagpaplano mga kapatid. Sinabi ko nga, sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, maging wise po tayo sa pagpaplano. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan. Hindi po issue dito ang nagplano ka sa iyong sarili. Ang issue dito mga kapatid, kung ano ang hindi kasama sa pagpaplanong ito. Ano yung issue? Kung ano at sino ang hindi kasama sa pagpaplanong ito mga kapatid. Does it include God? Sinasama mo ba ang bugtong at buhay ni Diyos sa iyong mga plano? Kasama ba yan mga kapatid na tutulong ka sa mga taong nagugutom, nauhaw, walang damit, nakakulong, na hospital? Kasama ba yung plano mo mga kapatid? Or ito ba'y nakatuon lamang sa pangangalaga sa ating sarili at personal na kasiyahan? Kasi kung personal na kasiyahan lang natin mga kapatid, ang dulo niyan mga kapatid, failure na naman. Diba? Yun ang sinasabi natin. Walang problema sa pagpaplano in the future. Diba? Maging wise ka nga sa pagpaplano. Pero, ang kinukondem ng bugtong at buhay na Diyos dito, ang layunin, ang motibo ng iyong puso sa pagpaplano. Nagpaplano ka ba? Okay, mag-ipon ako ng maraming pera. Mag-iimbak ako ng maraming bigas para pagdating ng gutom, makakain ako. Yun po ang masamang plano mga kapatid. Yung para sa sarili mo lang, hindi mo iniisip yung ibang tao. At unang-una mga kapatid, ano man ang ating matanggap mga kapatid, mapabagay man ito, mapapera man ito, o kahit anong matanggap natin sa mga taong nagbibigay sa atin, unang-una po nating gawin ay magpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Then after that, mga kapatid, ay tabihan mo yan ng parte ang bugtong at buhay na Diyos. Yung para sa Kanya, ibigay mo. Alam mo, yan yung sikreto ko mga kapatid. Sa panahon nagtatrabaho ako sa Maynila, wala akong Saturday sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Itong inyong maliit na lingkod. Unang-una mga kapatid, matanggap mo, mahawakan mo yung bagay man yan o pera man yan. Ang una mong kunin, yung ikapo at handog para sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi minsan, mga kapatid, inuuna natin bayaran yung utang. Kung may sobra, tsaka na tayo magbigay sa Panginoon. Is it true? Di ba? Sabi ng ating Elder John Olarte Gulles, ang mga taong puro akin, ma-pride yan at saka meron ding tao na nakagawa kaya nang mabuti sa kanya na hindi marunong magpasalamat o ma-appreciate man lang dahil sa iniisip na siya lang ang magaling. Tama, yun nga po sinabi ko, Elder John. Di ba? Marunong tayo mag-appreciate each other, mga kapatid. Mahirap kasi yung mga kapatid, alam mo yung tao na may na-contribute sa'yo tapos dahil sa pride mo, hindi ka magpasalamat. And actually, this is one of the problems in the last days. Unthankfulness. Hindi marunong magpasalamat. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Ito yung maging isa sa mga problema nung huling mga kapanahunan, mga kapatid. First things first, mga kapatid, makatanggap ka ng bigay, regalo, o pera, o anumang matanggap mo, tabihan mo yan para sa bugtong at buhay na Diyos. Makatanggap ka ng sweldo, itabi mo yung para sa bugtong at buhay na Diyos. Huwag yung ipapahuli ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Huwag nyo pong ipapahuli. So, ano ba ang plano natin? Kasama ba ang bugtong at buhay na Diyos o nagplano tayo para sa ating personal na kasiyahan lang? Isipin nyo po mga kapatid, ang isang mayamang lalaki na sobrang proud sa dami ng kanyang ani at kayamanan. Hindi man lang siya nagbigay sa mahirap. Ang plano niya, gibain ko tong banga na to, palakihan ko tong storage ko na to para yung kaluluwa ko, yung ako, tayo po ang kaluluwa
ay makakain ng maraming panahon. Tingnan mo yun mga kapatid. Nagplano siya na mag-imbak, mag-relax. Iniisip niya na secured na ang kanyang kinabukasan. So earthly nga ng mga possessions. Walang problema mag-save ka. Sinasabi ko nga, ang problema dito, ano ba yung layunin mo? Bakit ka nagsisave? Kasi siya mga kapatid, siya kasi mga kapatid, marami yung naani niya mga kapatid, pinagpala siya ng bugtong at buhay na Diyos. Pero dahil sa ganun ang kanyang mindset, ganun ang kanyang sinasabi, hindi pa natapos ang gabi, kinuha na ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang buhay. Ang tanong natin dito, ano ang tunay na kayamanan sa mata ng bugtong at buhay na Diyos? Ano ba ang tunay na kayamanan sa mata po ng bugtong at buhay na Diyos? The true treasure in God's eyes is not material possessions. Hindi po itong makamundo kung ano mang na-achieve natin sa buhay natin mga kapatid. Foolishness lang lahat ito sa bugtong at buhay na Diyos. Ano ba yung tunay na kayamanan sa mata ng bugtong at buhay na Diyos? Ito po yung spiritual riches. Like a relationship with God, wisdom, faith, hope, and love. Ito po yung tunay na kayamanan po sa ating bugtong at buhay na Diyos. Marami pong tao ngayon mga kapatid ang katulad ng mayamang ito. Abala po tayo sa pag-iipon ng pera, pag-aari, at seguridad para sa kinabukasan. Marami pong katulad ng mayaman na mangmang na ito. Abala sa pag-iipon ng pera. Pag-aari. Nangungulekta mga kapatid. Anong meron sa kapitbahay? Hala, bili. At sa seguridad ng ating kinabukasan. Alam mo, sinasabi ko nga, normal lang ang magplano at maghanda. Normal lang po yan. Diba? The same with Noe. 120 years siyang naghanda mga kapatid para sa parating na baha. Wala pong problema sa paghahanda. Basta't hindi lang para sa iyong sarili mga kapatid. Hindi lang para sa iyo na, okay, maghanda ako para sa aking sarili kasi darating yung gutom, bahala yung mga taong hindi nakapaghanda. Hindi ganun. Normal lang po na magplano tayo at maghanda sa future, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Paano ba nagiging abnormal ito? Ang normal, paano nagiging abnormal? Kapag ang buhay po natin, mga kapatid, ay umiikot na lamang sa material na bagay. Nakita mo, puro ka na lang trabaho. Trabaho, trabaho. Wala ka ng time sa ating bugtong at buhay na Diyos. Alam nyo bakit? Pag umiikot yung buhay mo sa material na bagay, nagiging bulag po tayo sa mas mahalagang bagay. Ano ba yung pinakamahalagang bagay? Ano ba yung mas higit pa ang halaga kaysa sa buong mundo, mga kapatid? Ito po yung kaluluwa natin. Kumusta ang kalagayan ng ating kaluluwa sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos? Anong sinabi ng Marcos chapter 8 verse 36 to 37? One soul is worth the whole world. Isang kaluluwa mga kapatid ay higit pa sa buong mundo. Kumusta ang kalagayan ng ating kaluluwa? Walang problema, magplano ka. Magplano ka kung anong gusto mong iplano para sa kinabukasan mo. Magplano ka, anong gusto mong bilhin. Bili ka ng bagong rep, bili ka ng bagong aircon. Sige. Gawin mo yan. Pero ang tanong, kumusta ang iyong kaluluwa ngayon sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos? Alam mo mga kapatid, life is not measured by how much we own. Yun po ang sabi ng Lucas chapter 12 verse 15. Hindi po na susukat ang ating buhay kung ilan ba yung nasa atin, anong meron sa atin. Alam mo, ang standard dito sa mundong ito, mga kapatid, mayaman ka kung marami kang pera, malaki ang bahay mo, marami kang sasakyan. Yun po ang standard ng mundo. Pero ano bang standard sa mata ng bugtong at buhay na Diyos? Spiritual richness. Yung mayaman ka spiritual, pananampalataya, pag-ibig, may relasyon ka sa bugtong at buhay na Diyos. Isipin niyo po mga kapatid, anong ligasiya ang maiiwan mo pag ikaw ay nawala dito sa mundong ito? Sa tingin mo mga kapatid, anong ligasiya na naiwan ng mayaman na mangmang na yun? Na nag-imbak siya mga kapatid para sa maraming taon tapos kinuha ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang buhay? Anong ligasiya ang maiiwan niya? Ano sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sino ngayon ang magagamit sa kanyang mga iniwan? Alam mo, isipin natin yung ligasiya pag nawala. Isang pag nawala ka mga kapatid, sasabihin ng tao na, mabait yan siya.
Kagaya ng ating mahal at gagalang-galang na Pastor Lahi. Si Pastor Lahi, isusubo na lang niya, binibigay pa niya sa iba. Ano bang legasya na maiiwan mo? Yan siya, sakim. Hindi nagbibigay yan. Yun ba ang gusto mo na legasya, mga kapatid? Isipin po natin, mga kapatid, ano bang naiwan na legasya nitong tao na ito? Wala. Kasi ganun talaga ang mga taong makasarili. Noon siya as makasarili yan. Pero ating mahal at karangalang na Pastor Lahi, mga kapatid, alam na mga tao yan. Isusubo na lang niya, ibibigay pa niya sa ibang tao. Lalagyan niya yung plato mo ng pagkain. Kahit inaapi, kahit kinukutya. Hindi mo nakitang gumante. Ikaw, anong legacy na maiiwan mo sa iyong mga anak? Yung papa ko, lasinggero yun. Yung papa ko, laging naninira yun. Ganun ba? Yung papa ko, mapanghusga yun. Ganun ba ang gusto mong legasya na iwan dito sa mundong ito? Alam mo, temporary lang po ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Kaya, everyday, alam mo, isipin mo araw-araw na darating na ang bugtong at buhay na Diyos. Araw-araw isipin mo, darating na ang bugtong at buhay na Diyos ngayon. Matutuwa kaya ang bugtong at buhay na Diyos sa ginagawa ko? Isipin mo lagi yan. Dito, mga kapatid, ginagamit po ng bugtong at buhay na Diyos ang kwento po ng isang magsasaka at kanyang kayamanan upang ipakita po sa atin ang panganib ng kasakiman at maling prioridad sa buhay. Ano ba tong tao na to, mga kapatid, na puro ako? Ibig sabihin, sakim yan. Hindi mapagbigay. Dito mo makikita, mga kapatid, na ang tao, mga kapatid, mali ang prioridad sa buhay. Pag ang taong sakim, ang takbo niyan, mga kapatid, marami akong kakilala din, mga kapatid, na ang takbo doon sa kulungan. Alam niyo bakit? Mali ang takbo ng buhay. Dahil sa pera. Dahil sa sakim. Magbasa muna tayo ng comment. Sister Merafel Garupa Cabrito Kabasag. Kaya nga, kung tayo ay tagasunod tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, huwag ka talagang lumingon sa mga pinagdadaanan mo. Lumingon ka lang kung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos na anak, nagtagumpay ka, doon ka lang lumingon. Tama. Kaya nga, sinasabi din ng bugtong at buhay na Diyos kay Josue, huwag ka nang lumingon sa kaliwa at kanan, diretso ka lang. Alam mo yung mga tao kasi, mahilig silang manghusga. Yun talaga ang nature ng tao. Pag may taong umaangat, alam mo, Pilipino, crab mentality. Ilagay mo yung crabs, mga kapatid, yung alimango sa isang balde. Pag may isang crab dyan na umaakyat, hinihila yan ng ibang mga alimango, ng mga crabs. Crab mentality Ang mga tao, mga kapatid, na mapanghusga. Alam mo, dapat ganito yan, mga kapatid. Magpasalamat na lang po tayo sa bugtong at buhay na Diyos na yung taong inusgahan mo na dumadaan ng matinding pagsubok ay hindi mo napagdaanan. Iba yung pagsubok din na kinakaharap mo. Kaya, wala po tayong karapatan, mga kapatid, na husgahan kahit sino man. Dahil parang nagiging pareseyo na tayo sa bagay na yan. Okay? Sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos, huwag nang lumingon sa kaliwa at kanan. Diretso lang kung ano ang daan ng bugtong at buhay na Diyos. Kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Yun lang sundin mo, kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Sa huli, mga kapatid, pinapakita po ng bugtong at buhay na Diyos ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian, kundi sa ating pagiging mayaman po sa bugtong at buhay na Diyos. Bakit kaya nakwento ito na talinghaga ng bugtong at buhay na Diyos? Alam mo yung historical background nito, mga kapatid. Noong unang panahon kasi, panahon ng ating bugtong at buhay na Diyos, ang Palestine ay isang agrarian society na kung saan po, mga kapatid, nakabatay po ang kabuhayan sa mga tao sa ani ng bukid. Remember, sinasabi ko nga na
pangit, hindi maganda sa isang babae na mapag-iwanan ng kanyang asawa maging balo. Kasi minamaliit po ng society. Kasi hindi naman, kumpara mo naman ngayon na marami ng internet, nabubuhay na yung mga baong babae, mga kapatid, nag-online lang, di ba? Online job. O ano pa yung mga diskarte. Pero nung unang panahon kasi mga kapatid, ang basis po ng kasaganaan nila ay yung crops. Kung gaano kadami ay yung ani, ganun kakayaman. Di ba, naalala niyo yung the rich young ruler? Di ba? Yung batang mayaman na lumapit sa bugtong at buhay na Diyos at nagtanong siya ano ang kanyang gagawin at siya'y makaangkin ng buhay na walang hanggan. Ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, sinabi niya yung 10 utos, mga kapatid. At sinabi ng batang mayaman na nagawa ko na yan sa aking kabataan. Guro, sige, ganito na lang. Umuwi ka sa inyo, ibenta mo yung mga ari-arian mo at pumalik ka sa akin. Alam mo mga kapatid, ari-arian lang naman yung pinabenta mga kapatid. May pera pa sana siya. Ah? Ari-arian lang yung pinapabenta. So, ibig sabihin, hindi kasama yung pera doon na ibigay sa mahirap. Ari-arian lang niya. So, ibig sabihin kasi mga kapatid, noong unang panahon, ang basis ng karangyaan nila, ari-arian. Ha? Sa panahon ng ating bugtong at buhay na Diyos, nakabase po, nakabatay po ang kabuhayan ng mga tao sa ani ng bukid. Di ba? So, that's why, bihira lang po, masagana, bihira lang kasaganaan, kaya pag once masagana, maraming ani, itinuturing ito nila na pagpapala mula sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo naman, pag nagtanim ka, hindi laging paldo-paldo. Yung sinasabi ng mga kabataan. Hindi laging paldo yan. Kasi may mga tanim mga kapatid na namamatay pag walang init. Mayroon ding tanim na nabubuhay lang din pag puro ulan. 'Di ba? So yung pagpapaulan at yung pagpapaaraw, yun nga sinasabi natin, sa bugtong at buhay na Diyos po yan na trabaho mga kapatid. Kaya that's why yung basis nila, pag marami silang ani, ibig sabihin, pinagpala sila ng bugtong at buhay na Diyos. Pero bakit itong mayaman na mangmang na ito, hindi man lang nagpasalamat sa bugtong at buhay na Diyos? Marami siyang naani. Diba? Kasi yung pagtatanim ay walang kasiguraduhan, lalo na pag hindi mo alam, pagkagaya lang, bigla lang na, babaha. Diba? Walang kasiguraduhan. Kaya diba, sinasabi dyan mga kapatid, pag ikaw ay nag-farming, parang ang pananampalataya natin ay parang nananim ka. Example, yung pananampalataya natin is active. Ibig sabihin, may gagawin ka. Magtatanim ka, trabaho mong magtanim, pero yung pagpapatubo niyan, yung pagpabunga niyan, ay trabaho na po ng bugtong at buhay na Diyos yan. Ha? Yun po yung pananampalataya. Faith is active and not passive. Yung passive ay wala kang gagawin lang, nakatunganga ka lang. Ha? Kagaya niyan mga kapatid, estudyante ka, alam mong may exam ka bukas, kung wala kang gagawin, di ka mag-aaral ngayon, bagsak ka kinabukasan kasi wala kang ginawa. So, bilang nanampalataya ka na makakapasa ka, ikaw estudyante, mag-aaral ka, tapos kinabukasan, ay magte-take ka ng exam, then nasa bugtong at buhay na Diyos na kung ipapasa ka niya o hindi. Ganun po ang faith, mga kapatid. Active po siya, hindi po siya passive. Ha? So, karaniwan kasi, pag once marami silang ani, nung unang panahon, sa ating bugtong at buhay na Diyos, pag marami silang ani, mga kapatid, ang mga magsasaka, magtatabi po yan sila ng sobrang ani bilang paghahanda para sa sunod na mga panahon. Ganun po talaga yung style, ganun po ang estilo nila, ganun ang ginagawa nila. Ngunit, mga kapatid, kung ito ay iniipon mo lamang para sa pansariling kapakinabangan at hindi para sa layunin ng bugtong at buhay na Diyos, itinuturing po itong kahangalan. Alam mo, nag-iipon ka ng marami kasi marami siyang blessings. Iniipon mo lang mga kapatid, para kayong mga kapatid, yung parable of the talents. Alam mo yung parable of the talents? Nag-iwan ng kanilang master ng 5 talents, 2 talents, and 1 talent. Tapos, nung umalis yung master nila mga kapatid, pagbalik ng master, pagbalik ng Panginoon, ay pinalago ng servant niya na iniwanan niya ng 5 at 2, nag-times 2. Yung 5 naging 10, yung 2 naging 4, yung isa naman, anong tawag dyan? Ibinaon sa lupa. So, wala kang ginawa mga kapatid sa kung ano man iniwan sa'yo na talento ng bugtong at buhay. Alam mo kapatid, hindi ako niwala sa taong walang alam. Unggoy lang ang walang nalalaman. Yan ang totoo. Ha? So,
Ang problema nito mga kapatid, kung mag-iimba ka para sa iyong layunin lang, para sa pansariling interes, hindi para sa bugtong at buhay na Diyos. Ayon po kasi sa katuruan ng mga Hudiyo, ang lahat po ng pagpapala ay pag-aari po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Awit chapter 24 verse 1. Kasi sabi ko nga mga kapatid, nagdepende po, ang kabuhayan na nagdepende po sa pag-ani. Mayaman ka mga kapatid kung may-ari ka ng lupa, kagaya sa kwento ni Ruth and Naomi. Mayaman yun si Boaz. Dahil dito mga kapatid, ang yaman ay hindi dapat tinuturing natin na sa atin. Alam mo, all we have belongs to God. Everything that we have belongs to God. Kung ano man ang mayroon sa atin, ang nagmamayari niya ng bugtong at buhay na Diyos. Yung pamilya mo, yung sasakyan mo, yung damit mo. Sabi, damit, ako namang bumili nito. Sabihin mo sa akin, ako namang bumili nito, sister. Alam mo kapatid, lahat po ng mayroon tayo ang nagmamayari ang bugtong at buhay na Diyos. Sige, pagpalagay natin, ikaw bumili ng damit mo. Pero yung buhay mo, sinong nagmamayari? Katulad ka na isang mayaman na mangmang. Ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, pinatay. Yung mga ganun mga kapatid, alam mo, yung mga ganun na ma-pride na mga tao, pinuputol agad yan. Kasi, lumalala, dumadami. So, dapat kung ano mang meron sa atin mga kapatid, ibalik natin ang glory sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi tayo mga kapatid, mga merely stewards lang tayo Pinagkatiwalaan lang tayo ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid sa kanyang yaman na dapat nating gamitin. Yung mga biyaya ng bugtong at buhay na Diyos, pinagkatiwalaan lang po tayo, hindi po tayo nagmamayari Pinagkatiwalaan lang tayo mga kapatid para gamitin po natin ito sa kanyang kalwalhatian. Huwag mo ibaon. Pagbalik ng bugtong at buhay na Diyos, sana yung ininvest. Alam mo, investor ba? Alam mo yung investor, nag-i-invest mga kapatid, siguradong may balik sa kanya. Huwag mong ibaon mga kapatid kung ano yung iniwan sa'yo ng bugtong at buhay na Diyos. Wala ka talagang talent, wala ka talagang skill. Alam mo, marami ang magaganda ang boses, maraming magagaling. Pero ginagamit sa mga makamundo. Sa pagbalik ng bugtong at buhay na Diyos, anong itatawag sa'yo ng bugtong at buhay na Diyos? Yung skilled, yung talent na binigay sa'yo, anong itatawag sa'yo ng bugtong at buhay? Pag hindi mo yan ginamit para sa kanyang glory, sa kanyang kalulatian, tamad na lingkod. Wicked and lazy servant. Grabe no, tamad pa, masama, sakit naman nun. Tao nga lang magsabi sa atin, ang tamad mo naman, nasaktan nga tayo How much more ang ating bugtong at buhay na Diyos magsasabi sa atin na tamad at masama na alipin. Well, bakit? Bakit ka sasabihan ng bugtong at buhay na Diyos ng ganun? Kasi wala kang ginawa Wala kang ginawa para sa Kanya. Pero yung mga taong gumagawa para sa bugtong at buhay na Diyos, makakatanggap ng commendation galing sa bugtong at buhay na Diyos. I-appreciate ng bugtong at buhay na Diyos, well done, good and faithful servant. Yun po yung natanggap nung alipin na pinalago yung iniwan ng kanilang Panginoon. Yung 5, nag-times 2, naging 10. Yung 2, nag-times 2, naging 4. Pero yung isa, binaon, tamad at masama na alipin. At hindi lang basta ganun, sasabihan ka, itatapon ka ba palabas sa kaharian? Doon ka kasama ng mga kapatid. Doon ka sa impyerno. Ito, pabalik na ang bugtong at buhay na Diyos. Babalik na sa ano na ba ang ginagawa mo ngayon? Kumusta na ang buhay-buhay? Kumusta na yung talento mo ngayon? Nagagamit mo ba sa kaharian? O baka nakabaon lang din yan? So, ang talinghaga po ng the rich fool, mga kapatid, ang mayaman na mangmang, sinabi po ng bugtong at buhay na Diyos matapos ang pagtatalo tungkol sa mana. Kasi bakit nasabi ng bugtong at buhay na Diyos itong talinghaga na ito? Kasi meron pong isang tao, mga kapatid, na sinabihan niya ang bugtong at buhay na Diyos, Guro, Lucas chapter 12 verse 13 to 15. Sabi niya, Guro, iutos mo naman sa akin kapatid na bahagian ako ng mana. Inutusan pa niya ang bugtong at buhay na Diyos. Sabihin mo sa akin kapatid, Panginoon, na bigyan ako ng inheritance.
Anong sagot ng bugtong at buhay na Diyos sa kanya? Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? Then after that, after na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos yun, sinabi niya, ito, babala po ito sa atin lahat ha. Babala ito sa ating lahat. Kasi nakasulat to sa banal na kasulatan eh. Babala ito sa ating lahat. Sinabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ano ba tong taong sakim? Alam mo yung taong sakim? Kahit may pagkain pa siya sa kanyang plato, kukuha ng ano yan, kanin at ulam. Kahit meron pang nakalagay sa kanyang plato, hindi pa naubos yung nakalagay sa kanyang plato, mga kapatid, kukuha yan. Ayaw maisahan ba? Kukuha yan ng kanin at ulam. Kahit hindi pa ubos, dagdagan niya yan. Ganun po mga kapatid. Kung sa ano pa yan, bintahuso din. Alam mo, bintahuso ng Tagalog yan. Sakim yung mga tao na ganyan mga kapatid, yung hilig magsulo. Alam mo, ano sinabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10? For the love of money is the root of all evil. Sapagat ang pag-ibig daw sa salapi ang ugat lahat ng kasamaan. Wala namang utak yung pera mga kapatid. Tandaan mo, walang utak yung pera na yan. Sinong may utak yung gumagamit sa pera? Kung gagamitin mo yan sa kasamaan, pambili mo yan sa bisyo mo, o gagamitin mo ba yan para sa gawain sa karya ng bugtong at buhay na Diyos? I remember may nagtanong sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Sabi niya, Pastor, nanalo ako sa luto ba? Hindi luto yun, nakalimutan ko, pero yung ano ka pa rin, yan sa luto outlet, baka parang Swertres yata yun, Swertres. Yung Swertres yata yan, dito sa Mindanao, Swertres yan. Ewan ko lang dyan tawag. Anong tawag dyan? Manoy Ken. Kasi dito, Swertres yan. Nagtanong kay Pastor. Sabi niya, Pastor, nanalo ako sa Swertres ba? Pwede ko bang kunan to na ikapo? Totoo yan. This is true to life story. Sabi naman ni Pastor, alam mo, wala namang utak yung pera. Kahit galing yan sa pag-ano mo dyan, ibigay mo yan para sa bugtong at buhay na Diyos. Wala namang utak yan. Galing na nga sa masama, gamitin mo pa sa masama, wala na talaga. Walang utak ang pera. Ang taong humahawak sa pera, yung may utak. Minsan kasi mga kapatid, nagiging sigurista tayo. Kahit mayroon tayong pera, mayroon tayo, mga kapatid, nanghihingi pa tayo sa ibang tao, nangungutang pa tayo sa ibang tao. Kahit meron tayo, kasi nga, sigurista. Ito yung babala ng bugtong at buhay na Diyos. Mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Mapapera man, mapabagay man, mapapagkain man. Ingatan po natin mga kapatid. Ang babalang ito ay hindi ilaban sa pagiging mayaman. Okay, klaruhin ko, hindi po mali na mayaman, may pera ka. Ang kinukundina ng bugtong at buhay na Diyos yung kasakiman. Kasi marami po akong kakilalang mayaman. Marami talaga na mabait, mapagbigay. Kagaya na lang ng ating dyan, 5th Division Pastor Nisor, pag nandun kami, pag nandun kami mga kapatid, inaasikaso kami, pagkain doon. Diba? Nila Ate Fe. Walang problema sa pagiging mayaman. Ang laban ng bugtong at buhay na Diyos, nagbigay ng babala ang bugtong at buhay na Diyos patungkol sa kasakiman. Gusto mo, ikaw lagi magaling. Kahit yung reasoning mo ay baluktot naman, kahit mali na, pinaglalaban mo pa. Yun po yung pride, mga kapatid. Okay, sabi ni Elder John, yan po talaga ang gusto na nagtuturo po kayo ng mabuting asal, di gaya ng iba na walang ibang tinuturo, puro kautusan, doktrina, para mga pariseo. Maramay panaguhugutan to si ating mahal na Elder John. Kasi yun naman talaga ang pinaka point ng bugtong at buhay na Diyos ang bumaba sa dito sa libutan. 'Di ba? Yung internal law of the kingdom of God. Natapik ko na yan nakaraan. Yung pag sumunod ka sa kautusan, hindi lang po sa outward appearance. Na
magpatingin ka sa mga tao, tingin ng tao, banal ka, pero yung kaloob-looban mo pala, ang lakas mo pang husga. Anahin natin yung pagsunod natin sa kautusan mga kapatid kung wala naman tayong GMRC. Good manner and right conduct. ha? Oo nga mga kapatid, kaya sinabi dyan, di ba? Laging nag-uumpisa sa puso yan. At ang pagsunod sa kautusan, individual po yan. Walang problema, magturo ka, pero ang tanging magagawa po ng mga ngaral ay ituro lang po kung ano ang sinusulat sa banal na kasulatan. Pero nasa tao na yan, nasa inyo na yan, kung susundin nyo ba ang itinuturo mo. Kung mabuti, kunin. Kung hindi, kung masama, wag mo rin itapon. Baka may makapulot daw na iba. Itago mo na lang. Ganun lang po yun mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Elder Jan. Maraming salamat. Kailangan din, paminsan-minsan, pasukin din natin itong tamang asal. Kasi maraming sumusunod sa kautusan ng bugtong at buhay na Diyos ngayon, mga kapatid, na walang tamang asal. Alam mo sa anong paraan? Mahilig silang mangutya, mahilig silang manghusga, mga kapatid. Sabi naman ni Apostol Pablo, wala namang problema. Sabi nga 2 Timoteo, di ba? Na ang banal na kasulatan, ang ituro, magsaway ka, walang problema magsaway ka. Pero yung pagsaway na yan is constructive criticism, hindi destructive. Yung constructive po mga kapatid ay tinutulungan mo yung tao, hindi mo pinapadaan sa paninira, hindi mo pinapadaan sa panghuhusga sa kanya, kundi lapitan mo siya. Tapos sabihin mo, ito po ang brother. Yung sinasabi nga, speak the truth with love. Sabihin yung katotohanan na may pag-ibig. Constructive criticism. Walang problema sa criticism, but dapat constructive. Huwag yung destructive na ipapahiya mo siya sa ibang tao. Hindi po ganun. So, ang babala po mga kapatid sa atin ng bugtong at buhay ng Diyos patungkol sa talinghaga ay hindi po laban sa pagiging mayaman. Wala, hindi against ang bugtong at buhay ng Diyos. Sinabi nga niya doon sa rich young ruler, di ba? Na sundin mo katusan, okay, nasunod na niya. O sige, umuwi kay, benta mo yung mga ari-arian mo at pamigay mo sa mga may hirap. Hindi problema sa bugtong at buhay na Diyos ang pagiging mayaman. Ang problema, itong kasakiman. Yun ang problema mga kapatid. Walang kabusugang pagnanasa at maling pag-asa sa kayamanan. Imbis na dapat sa ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung meron ka na, alam mo hindi ka makontento sa mga bagay-bagay. I remember sabi ng ating mahal kagalang-galang na pastor, alam mo yung taong hindi makontento mahal? Kahit bigyan mo ng 1 milyon yan, kulang pa rin yan. Kahit bigyan mo pa ng ilang milyon yan, kulang pa rin yan sa kanya. Yun ang mga taong hindi marunong makontento. Pero yung mga taong kahit bigyan mo ng 100 yan, grabe yung pasasalamat yan, hanggang langit na. Alam mo, sinabi na yan ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid. You cannot serve two masters. You cannot serve God and mammon. Yung mammon is pera. It's either, mga kapatid, you will hate the one and love the other. Mahalin mo yung isa at kapupuutan mo yung isa. Hindi talaga pwedeng magsabayan. Kasi sa araw ng Sabado, imbes nandoon ka sa araw ng Sabado, ay busy. Pumila doon sa bigayan ng libre. Porpes, barangay, nagbibigay. Tapos sasabihin pa, pagpapala yan. Isa lang po lagi mga kapatid. Mahalin mo ang bugtong at may Diyos, kapuutan mo yung pera. Doesn't mean hindi natin kailangan ng pera. Kasi yung gumagalaw ngayon sa mundo mga kapatid, pera. Kahit makasagasa ka lang ng kamatis yan, kahit isa, pera. Ang problema lang dito, kinaklaro ko, walang problema, may pera tayo. Hawak tayo pera, walang problema sa bagay na yan. Ang problema, yung kasakiman natin sa pera. Yun ang nagiging problema. Kaya sa talinghaga po mga kapatid, tinawag po ng bugtong at buhay na Diyos ang mayamang lalaki na fool, kung sa English translation pa, mangmang. Kung sa Greek naman is apron. Nang ibig sabihin mga kapatid, ang salitang apron mga kapatid, yung fool, ay hindi simpleng nangangahulugan na walang alam, hindi ganoon na mangmang ka, wala kang alam, hindi ganoon. Kundi, ay isang taong nabubuhay ng hindi isinaasalang-alang ang bugtong at buhay na Diyos. Walang pakialam sa bugtong at buhay na Diyos ba? Yun ang mga taong mangmang. Yun ang ibig sabihin ng fool mga kapatid, nung mangmang. Masakit nga yung translation nito sa Bisaya eh.
Yung ano ba, yung padalos-dalos ka sa decision making mo, yun yung mga mangmang. So, ang bugtong at buhay na Diyos, mahilig talaga siya. In comparison kasi, mahilig talaga mag-compare ang bugtong at buhay na Diyos sa isang matalino at isang mangmang. Remember, mga kapatid, yung parable sa wise and foolish builders, yung yung taong nagtayo sa ibabaw, nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng bato, tinawag ng bugtong at buhay na Diyos ng matalino. At yung tao naman nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng buhangin, tinawag ng bugtong at buhay na Diyos ng mangmang. So, ganun po mga kapatid. Sino pa yung bato na yon? The rock of ages, walang iba, ang bugtong at buhay na Diyos. So, yung mangmang, simple lang, mga kapatid, na wala siyang pakialam sa bugtong at buhay na Diyos. Yun po yung mangmang. At nalala mo, yung 10 birhen, gumamit din ang bugtong at buhay na Diyos ng matalino at mangmang. Di ba? Yung limang matalino nakapaghanda, may extra langis. Ano yung extra langis? Holy Spirit. Holy Spirit, ano ang bunga ng Holy Spirit? Galatians 5:22-23. Pag-ibig, pagpipigil sa sarili, kaligayahan, kapayapaan, pagmamahal sa iyong kapwa. Yun ang bunga. Ay yung 5 mangmang ay walang extra langis, mga kapatid. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam kahit masaktan nila yung tao, mga kapatid. Basta lang, mga kapatid, masabi nila kung anong gusto nilang sabihin. Tama yan, Elder Jan. Too much love of many is a root of evil. Yes. Too much is bad. Okay? Too much is bad. Marami kang pera ngayon, pamigay mo yan sa mahirap. Pamigay mo yan. And I assure you, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos magpapala sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Ay, bigay mo yan sa gawain sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag mo iimbak, huwag mo itago yan. Mag-save ka, itago mo, tapos ito, isi-save ko to kasi magtatayo ako ng mansyon. Tingnan mo nga yung nag-abroad, mga kapatid. Pag uwi niya ng Cebu, wala na yung bahay niya. Magkano yung nagastos niya? Nag-abroad lang daw siya para magtayo ng malaking bahay. Over 2 million pesos ang nagastos siya sa bahay niya. Ano yung sumira? Isang bagsak lang ng lindol, 6.9. Wala. Hanggang iyak na lang tayo, mga kapatid. Di baling kubo-kubo lang tayo, mga kapatid. Di baling hindi ganun kalakihan yung bahay natin, mga kapatid. Importante na basta para sa bugtong at buhay na Diyos, dapat ganun yung mindset natin. So, ano pong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Sa banal na kasulatan, ang ganitong uri ng mangmang ay inilarawan bilang yaong nagsasabing sa kanyang puso na walang Diyos. Basahin mo, awit 14 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Awit 14:1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Yun ang point. Yun ang point. Yun ang meaning ng banal na kasulatan sa mangmang. Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Meron namang mga ipokrito, mga kapatid, na meron nga silang Diyos, kakilala, grabe magpuri sa Panginoon, pero grabe manghusga sa kapwa. Sumusunod sa kautusan, outwardly, pero ang kaloob-looban, puno ng patay na katawan. Parang pansyon ba, sinasabi ko lagi. Pinaputi, mga kapatid, pinaganda ang labas, pero ang kaloob-looban, puno pala ng panghuhusga, galit, sungit, inggit, ngit-ngit, lahat na. So, ito po yung explanation ng parable. Yung rich man po, mga kapatid, ay sumisimbolo po ito sa mga taong nagtitiwala sa kayamanan imbis na sa ating bugtong at buhay na Diyos. Alam niyo, mga kapatid, grabe yung pananampalataya natin sa mga gamot doon. Bili ka ng Medicol, bili ka ng Saridon. Wala kang tiwala sa bugtong at buhay na Diyos. Grabe tayo makagamit ng mga synthetic na mga gamot. Di ba? May produkto ang bugtong at buhay na Diyos na kanyang binigay sa kanyang sugo, father lahi, pastor lahi. Wala kang tiwala, mas nagtitiwala ka pa, mga kapatid. Mas nagtitiwala ka pa doon sa investment mo na na-scam ka lang kaysa mag-invest ka para sa doon, sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos.
Mas naniwala ka pa kasi alam mo yung tao, pag times 2, times 3 ang babalik, invest ng invest yan. Eh dito kasi, pag nagbigay ka ng tulong sa bugtong at buhay na Diyos, walang bumabalik sa'yo. Akala mo lang yun. Alam niyo mga kapatid, tandaan ninyo, yung pagbibigay po natin ng ikapu at handog sa bugtong at buhay na Diyos, ang ina-expect kasi ng tao, ang ibabalik ng bugtong at buhay na Diyos, doble, triple, quadruple, pagpapala na literal. Gusto mo, ibalik agad sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos, pera din. Yun po ang mga problema ng mga tao. Kasi mga kapatid, yung mga pagpapala na hindi po natin nakikita, una, yung buhay mo. Pangalawa, yung pamilya mo walang nagkakasakit. Pangatlo, nagigising ka pa umaga. Kasi maraming natutulog dyan mga kapatid na hindi na nagigising, namamatay na. Pang-apat, nakakauwi ka ng bahay na walang nangyayari sa iyo doon sa daan. Yun ang mga pagpapala na hindi po na-appreciate ng mga tao. Kasi ang gusto nila na pagpapala, pera lagi. Makita nyo yan? Sabi ng ating mahal at kagalang-galang na pastor, hindi ko makakalimutan, ay kung gusto mo talaga ng pera, kung hulugan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng pera dito mga kapatid, baka mabukulan tayo mga kapatid. Ang liit ng mundo mga kapatid. Kahit barya-barya lang ihulog ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi ka kaya mabukulan dyan? Ito po yung pagpapala mga kapatid na hindi na-appreciate ng mga tao. Kasi pagpapala para sa kanila, pag marami silang pera. Yun po ang pagpapala para sa kanila. Pag nagbigay sila sa bugtong at buhay na Diyos, ang gusto nilang balik, pera din. Yung buhay po natin, mga kapatid, sobra pa sa pagpapala yan. Yung nagigising ka, pagpapala yan. Kumpleto ang pamilya mo, pagpapala yan. Hindi nagkakasakit yung anak mo, hindi nagkakasakit yung pamilya mo, pagpapala yan. Nakakalakad ka mga kapatid, pagpapala yan. Nakakahinga ka ng libreng hangin ngayon, pagpapala yan. Marami po doon sa hospital ngayon, binabayaran yung oxygen nila. Maraming nagkakasakit mga kapatid, yung oxygen nila binabayaran, pero ikaw, libre mo lang na natatanggap mga kapatid. Take time mga kapatid. Mag-inhale kayo ngayon, tapos mag-exhale kayo. Inhale nyo, salamat bugtong at buhay na Diyos. Exhale. Diba? Ganun po mga kapatid, hindi nyo nakikita yan ang mga pagpapala. Yung hangin na libre, hindi nyo nakikita yan. May tao kasi, minsan, puro pera na lang ang gustong pagpapala. Appreciate din naman ang bugtong at buhay na Diyos, yung hangin ninyo, yung puso nyo na tumitibok pa rin. Yun ang mga pagpapala po, mga minamahal kong mga kapatid. So, ano yung plano niya? Yung rich man nagsimbolo sa mga nagtitiwala sa kayamanan imbes sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ang kanyang kayamanan, mga kapatid, ang naging dahilan kaya hindi niya nakita ang kanyang tunay na pangangailangan espiritual. Minsan nabablind po tayo sa ating pera. Hindi na natin nakita yung pangailangan natin sa espiritual. So ano po yung plan mga kapatid? Yung plano niya mga kapatid, umiikot lang sa kanyang sarili. I will, aking pag-aari, aking bangan, aking ani, umiikot po yung plano niya para sa kanyang sarili lang mga kapatid. Wala ni isang nabanggit patungkol sa ating bugtong at buhay na Diyos. Pinapakita po dito mga kapatid ang pusong makasarili at maling pagtingin na ang buhay ay nasa material na seguridad. Alam mo mga kapatid, mas maganda, panalangin mo sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon, kagaya ng panalangin ni Solomon. Bigyan mo lang ako, Panginoon, ng sakto lang. Huwag yung sobrang yaman, baka makalimutan kita. At huwag yung sobrang hirap naman, baka makalimutan din kita kasi busy na ako sa paghahanap ng trabaho. Yung bigyan mo lang ako ng sakto pagkain ko sa araw-araw kasama ng aking pamilya. Simpleng panalangin mga kapatid. Yun po mga kapatid. Yung seguridad natin ay hindi sa material. Dito sa mundong ito, temporary lang ang lahat ng mga bagay. Come and go lang po yung pera mga kapatid. Dumaan yan sa kamay mo, kakasweldo mo lang, dumaan lang sa kamay mo, yun na, binayad ng kuryente, binayad ng bahay, bayad ng matrikula, bayad ng renta, maraming binayar, bayad ng utang kay Mang John,
Kay Mang Joel. Bili ng tubig kay Maring Daday. Wala. Yung sweldo, mahawakan mga kapatid. Wala na. Agad-agad nawawala. Huwag niyo pong kalimutan, unahin ang bugtong at mais. Itabi niyo ang para sa bugtong at buhay na Diyos. Tandaan ninyo yan. Maniwala kayo mga kapatid. Di ba, mabibigla na lang kayo na hindi kayo nagugutuman. Sakto lang. Nakakain kayo, may snack pa. So, ano nangyari mga kapatid pag ganun ang mindset natin na mag-iimbak ako dito para sa aking, sa akin. Doon na may divine intervention na. Sa isang iglap po mga kapatid, natigil lahat ng kanyang plano. Ang kamatayan po niya ay paalala po na ang buhay ay maiksi lang po at ang bugtong at buhay na Diyos lamang ang may hawak nito. Ang bugtong at buhay na Diyos po, mga kapatid, ang may hawak ng ating buhay. Okay? Dahil hindi man lang niya binigyan ng karangalan ng bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo si Herodes. Nung nagsalita si Herodes sa harapan ng maraming tao, anong sinabi ng mga tao? Tinig ng Diyos at hindi na tinig ng tao. In-embrace, niyakap ni Herodes ang karangalan ng mga tao. Anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Patay, pinatay ng anghel. Tinig ng Diyos at hindi tinig ng tao. Diba? Pag hindi mo isama talaga ang bugtong at buhay sa iyong plano mga kapatid, failure ang dulo niyan. At kung may natanggap ka ng mga papuri at hindi mo minabalik sa bugtong at buhay na Diyos, delikado ka dyan. So wala pong makakapigil na kahit kayamanan pa yan mga kapatid, pag oras mo na talaga na kunin ka na ng bugtong at buhay. Pero alam mo yung sekreto mga kapatid, para mas lalo pa humaba ang buhay mo? Alam mo yung sekreto? Ipanalangin mo sa bugtong at buhay na Diyos na gamitin ka niya sa araw-araw. Yan yung sekreto mga kapatid. Ipanalangin mo sa bugtong at buhay na Diyos na araw-araw kanyang gamitin. Na ang panalangin mo ay nakakabenepisyo, hindi ikaw, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Yun ang sekreto mga kapatid para lalong humaba ang iyong buhay. Bugtong at buhay na Diyos, gamitin mo ako sa araw-araw. Ano ang gusto mong gawin ko sa kaharian? Ano ang magagawa ko para magdala ito ng kalulatian sa iyong pangalan? Kung hindi ka marunong magmensahe, ay sa ugali mga kapatid, ipakita mo. Yung mapagbigay ka sa iyong kapitbahay, mapagbigay ka sa mga taong nangangailangan. Doon po naluluwalhati ang bugtong at buhay na Diyos. Walang kayamanang makakapigil, mga kapatid, sa kamatayan. Pag oras na nagkatok na yung mga kapatid, sa pintuan mo yung kamatayan, wala kang magagawa. Kaya, ang sekreto, manalangin ka sa bugtong at buhay na Diyos, na gamitin ka sa araw-araw. I remember mga kapatid, ang kwento ni Alexander the Great, bago siya pumanaw. Ako nakwento ko na to, pero ikwento ko lang ulit sa inyo. Si Alexander the Great po mga kapatid, ay naalala niyo po yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, na naginip siya ng isang statwa, na walang naka-interpret, kahit na wise man sa Babylon, kahit mga magician, lahat-lahat, walang naka-interpret. Kundi ang naka-interpret, ang bugtong at buhay na Diyos sa magitan ng kanyang servant, ang kanyang sugo na si Daniel. Doon na in-interpret na niya. Ang statwa na naginip si King Nebuchadnezzar, yung ulo ay gold. Nagrepresenta po yun sa kanyang kaharian, Babylonian Empire. Yung silver naman, nagrepresenta yun sa Medo-Persia. At that time kasi, na may propesiya si Jeremias, kasi di ba inatake ni King Nebuchadnezzar yung Jerusalem at pinihag niya yung Israel sa loob ng 70 years. After 70 years, mga kapatid, pinadala ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang anointed one na si King Cyrus the Great, Medo-Persia. Kaya natalo yung Babylonia sa magitan ng pagpadry ng Ilog Euphrates. Kasi ang tubig po, ang Babylonia po mga kapatid ay, ang ilalim po niya ay Ilog River, Euphrates River. So kung walang Euphrates River, hindi mag-i-exist ang Babylonia. So pinatuyo yan mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay sa pasok. So nakalabas na yung mga binihag ng mga Israelita. So Medo-Persia yon. Yung sa may tiyan naman is brass. So, yun na yun si Alexander the Great. Nakangker niya ang Medo-Persia. May 4 siya na general, mga kapatid. So, yung general niya, mga kapatid, bago namatay si Alexander the Great, ay may kahilingan siya. Sabi niya, ito yung kahilingan ko, na pag namatay na ako,
ang gusto ko magbitbit sa kabaong ko ay walang iba kundi ang mga doktor. Tapos, yung mga treasure ko lahat ay ikalat ninyo sila sa daanan kasunod ng aking kabaong. Habang binibitbit ng mga doktor, yung mga kayamanan ko, yung mga ari-arian ko, ikalat mo, isulod mo sa aking kabaong, doon sa lupa. So yung pangatlong kahilingan niya, yung kamay ko ay ilagay mo sa labas ng aking kabaong. So ano po yung punto doon mga kapatid? Ano yung moral lesson? Ay yung moral lesson, nung sinabi mga kapatid, na gusto ni Alexander the Great na doktor yung magbitbit sa kanyang kabaong, it means mga kapatid, pinapaarating lang niya, kahit na ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo mga kapatid ay hindi mapipigilan ang kamatayan. Number 2, bakit yung mga treasure mga kapatid, pinapakalat niya doon sa lupa kasunod ng kanyang kabaong? Kasi pag namatay ang tao mga kapatid, lahat ng kayamanan mo, lahat ng ari-arian mo ay hindi mo madadala. Number 3, yung kamay niya, mga kapatid, inilabas niya sa kabaong. Nakalabas yung kamay niya sa kabaong. Ibig sabihin, mga kapatid, pinanganak siya sa mundong ito na walang bitbit, aalis din siya sa mundong ito na walang bitbit. Yun po, mga kapatid. Yung mga ari-arian natin, yung pera natin, mga kapatid, hindi natin yan mabibitbit, mga kapatid. Yun po ang moral lesson yan. Earth wealth is temporary. Lahat po ng mga bagay dito sa sanlibutan ay temporary lang mga kapatid. Ang pera, ang ari-arian, maaari siyang magbigay ng kaginhawaan pansamantala. Pero hindi po ito makapagligtas o makakapagbigay ng buhay na walang hangganan. Nawawala ang kayamanan pero ang kaluluwa ay mananatili. Sampol, mahirap ka man, nawawala lang yung kayamanan pero ikaw, pasalamat ka sa bugtong at buhay na Diyos, ang pagpapala ng iyong buhay ay buhay ka pa rin hanggang ngayon. Grasya po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Nakakahinga ka ng libre, grasya yan ng bugtong at buhay na Diyos. Tumitibok pa yung puso, grasya po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Nakasama mo pa yung pamilya mo, grasya po yan ng bugtong at buhay na Diyos. Life is all about God. Ang buhay po natin, mga kapatid, is all about sa ating bugtong at buhay na Diyos, not possessions. Okay? Tayo ay mga katiwala lamang, mga kapatid. Kung ano man ang meron tayo, everything belongs to God. Everything that we have belongs to God. Lahat ng meron tayo ay sa bugtong at buhay na Diyos ito. Pinagkatiwalaan lang po tayo, mga kapatid. Ibinigay po ng bugtong at buhay na Diyos ang kanyang yaman para sa kanyang layunin at para magamit po ito sa pagpapala ng iba. Yung tumutulong tayo sa iba, mga kapatid. Matthew chapter 25, verse 35 to 40. Diba? Pinakain mo ang taong nagugutom. Pinainom mo ang mga taong nauhaw. Dinamitan mo ang mga taong walang damit. Dinalaw mo ang mga taong nasa bilangguan at nasa hospital. Pinatuloy mo ang taong walang matuluyan. Pagdating ng panahon, mga kapatid, pag yan ang ginawa mo, pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, isa ka sa magtatanong sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon, kailan ko ba ginawa to sa'yo? Sagutin ka ng bugtong at buhay na Diyos. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kalitliitang kapatid, ay ginawa mo na rin sa akin. Yun, maganda yun, mga kapatid. Well done, good and faithful servant. Kaysa sabihan ka ng bugtong at buhay na Diyos, tamad at masama kang alipin. Wala kang ginawa sa binigay ko sa iyo, iniwan ko sa iyo. Nag-invest po ang bugtong at buhay na Diyos sa atin. Tandaan po natin yan. Ang pag-iimbak po natin para lamang sa ating sarili ay tanda po ng maling pananaw. Walang problema, may pera ka. Walang problema, mayaman ka. Ang problema, ang kasakiman. Spiritual blindness leads to foolishness. Ang hindi po pagsama sa bugtong at buhay na Diyos sa ating mga plano ay spiritual na kahangalan. Alam niyo, mga kapatid, ang sekreto dito? Pray muna bago magplano. Kaysa sa plano bago manalangin. Mag-pray muna. Pag-pray mo muna sa bugtong at buhay bago ka magplano. Para ang dulo niyan, mga kapatid, sigurado ang tagumpay. Kaysa sa magplano ka muna tapos parang kinukonsulta mo na lang ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon, okay ba to? Hindi ganun. Manalangin ka muna, Panginoon, ang kalooban mo ang masusunod, hindi sa akin. Pray muna, then plan.
Ha? Maari ka mang magtagumpay dito sa mundo, mga kapatid, pero bigo ka pala sa bugtong at buhay na Diyos kung hindi mo siya kasama sa iyong pamumuhay. Successful ka nga ngayon, pero pag wala ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, meaningless. Meaningless, meaningless. All under the sun are meaningless. Yun po ang sabi ni King Solomon. Ha? So ano bang kailangan natin gawin? Invest in eternal treasures. Huwag po kayo mag-invest dito sa makamundo. Mag-invest kayo doon sa langit na mga langit. Bilang mananampalataya po ng bugtong at buhay na Diyos, sinatawag po tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa gamitin po ang ating mga yaman. Mga bagay. Alam mo, yung pagtulong sa gawain, mga kapatid, hindi lang naman pinag-uusapan, pera eh. Yung boses mo, i-invest mo yan. Ibigay mo yan sa bugtong at buhay na Diyos. Yung magaling ka sa music, ibigay mo yan sa bugtong at buhay na Diyos. Marami po, hindi lang naman po sa pera, mga kapatid. Yung testimony mo sa buhay mo. Yung pagiging mabait mo, mga kapatid, yung pagiging matulungin mo sa tulong ng banal na Espiritu. Ito po yung nagdadala ng kalwalhatian sa bugtong at buhay na Diyos. Nag-imbak ka na ng kayamanan doon. Ayun po yung treasure sa mata ng bugtong at buhay na Diyos. Yung pananampalataya natin, yung pag-ibig, yung relasyon natin sa bugtong at buhay na Diyos, yung karunungan, mga kapatid, na galing sa bugtong at buhay na Diyos. It means living with an eternal perspective. Hindi lang po yung temporary yung iniisip natin. Yung treasure natin are not stored on earth. Yun nga sabi ng Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasure in heaven. Hindi lang po patungkol ito sa pera, but patungkol ito sa kung ano ang binigay na biyaya sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Ang pagbibigay natin, pagtulong natin sa nangailangan, at pagsuporta po sa gawain ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi po ito paraan ng kaligtasan, kundi ano po ito? Bunga po ito ng pusong binago ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya nga, di ba, the heart is the most powerful. Ang kanta ni Father Lai, ang kasing-kasing mao'y bililong butang diris kalibutan. Di ba? Ang heart talaga. Kasi pag ibinigay mo yung puso mo sa bugtong at buhay na Diyos, everything will follow. Hindi ka napipilitin. Kusa ka na lang, mga kapatid, tumutulong sa bugtong at buhay na Diyos. If you love me, keep my commandments. It's all about love relationship. Hindi ka, alam mo, hindi ka naman pinipilit ng bugtong at buhay na Diyos eh. It's all about love relationship. Kung mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, then sundin mo ang kanyang kautusan. So, ito po ang paraan ng pagiging rich toward God. It means, mga kapatid, acknowledge God as the source of all blessings. Acknowledge mo, magpasalamat ka sa bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verse 14. Everything comes from you, and we have given you only what came from your hand. So, lahat po sa bugtong at buhay na Diyos. Live, mamuhay po tayo ng may kamalayan sa kawalang hanggan. Okay? Dapat nakatuon po ang buhay natin, mga kapatid, sa walang hanggan. Hindi po sa mga bagay na temporaryo lang. Isipin natin, buhay na walang hanggan. Kung ano man yung pinagdadaanan mong kahirapan ngayon, temporary lang yan, mga kapatid. Temporary lang yan. Isipin mo yung, dapat may eternal perspective ka. Isipin mo yung buhay na walang hanggan. Isipin mo, mga kapatid, huwag mo talaga isuko yung pananampalataya mo. Dumating man itong Sunday law, pilitin ka man na pasambahin sa mabangis na hayop, dadasal ka sa bugtong at buhay na Diyos na bigay sa iyo ang gift of martyrdom, ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya't bilang mga anak ng bugtong at buhay na Diyos, dapat po tayong mamuhay na may malinaw na pananaw sa ating mga desisyon, mga kapatid. At dapat nakaayon lamang sa layunin ng bugtong at buhay na Diyos at sa kanyang kaharian. Ito po ay nagbibigay saysay at direction sa ating pamumuhay. Dapat, mga kapatid, nakaayon lang po, mga kapatid, kung ano ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos para sa atin. Yun dapat ang ating sundin. Bantayan po natin ang ating sarili. Laban po sa kasakiman. Sabi ko nga, hindi kasalanan na marami kang pera, hindi kasalanan na mayaman ka. Ang problema dito, ang kinukundina dito ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid,
ang kasakiman mo sa pera. Yung hindi ka nagbibigay, hindi ka tumutulong sa mga mahirap, hindi ka mapagbigay sa iyong kapwa, yun po yung kasakiman. Na kahit meron ka, gusto mo, marami pa talaga, dadami pa. Ha? Ang kasakiman po mga kapatid ay hindi tugma sa puso na binago ng bugtong at buhay na Diyos. Binago ka ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ipanalangin mo na tanggalin yung ganyang attitude mga kapatid. Dahil yun po ang nagiging problema. Suriin po natin ang motibo. Bakit ba tayo nagsasave ngayon? Bakit ba tayo naghahanda? Para ba sa ating sarili? Hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at para sa mga taong walang handa nitong huling kapanahunan, hindi nakapaghanda. Kagaya ni Lot, mga kapatid. Suriin po natin ang motibo ng ating puso. Para lang ba sa sarili ang ating pagsusumikap at pag-iipon? O para sa kalwalhatian ng bugtong at buhay na Diyos? Gusto kong magpunta ng abroad para makatulong ako sa gawain ng kaharian? Mga ganong na mga motibo, mga kapatid. Bugtong at buhay na Diyos, bigyan mo ako ng trabaho, pero wag lang yung may Sabado para hindi kita makalimutan at para makasamba pa rin ako sa araw ng Sabado. Hindi alam mo, hindi sa Panginoon, kunin ko na lang ito na trabaho kasi matagal na akong walang trabaho pero may Sabado. Intindihin mo na lang bugtong at buhay na Diyos. Ayan yung mga na-compromise na pananampalataya. Yan po yung na-compromise. Alam mo kapatid, ang kasapatan at pagbibigay, sampung nagbibigay kasi yung kapwa, pinapakita po natin na isang pusong nagtitiwala sa Panginoon kaysa sa kayamanan. Alam mo, pag nagbigay ka sa bugtong at buhay na Diyos, tumutulong ka sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, parang sinasabi mo na din sa bugtong at buhay na Diyos, Lord, I trust in you. Bahala ka na sa akin. I remember, sabi sa akin ng aking mahal na asawa, Pastor Lahi, sabi niya, mahal, pag umabot ka na sa point ng iyong buhay na sasabihin mo na, Lord, bahala ka na sa akin. Lord, ikaw na bahala sa akin. Ibang level na daw yan ng pananampalataya. Ibang level na ng faith yan, mga kapatid. Pag sinabi mo, bugtong at buhay na Diyos, ikaw na ang bahala sa akin. Ibang level na yan, mga kapatid. Ang kwento po, mga kapatid, ng mayaman na mangmang ay paalala po sa atin ito na ang buhay po dito sa mundo ay maiksi lang. At ang kayamanan sa lupa ay panandalian lamang. Ito po yung reminder sa atin, mga kapatid, na maiksi lang ang buhay ng tao. Mag-iimbak ka ngayon para sa future mo. Hindi mo alam anong mangyayari bukas. Kasi sinasabi natin lagi, God willing. Alam mo, pag may kausap ka, mga kapatid, lagi mo sabihin, God willing. Kasi hindi mo alam ang bukas. Gawin mo sa araw-araw kung ano ang magdadala ng kalwalhatian sa bugtong at buhay na Diyos. Ang tunay po na kayamanan ay ang pagiging mayaman po natin doon sa bugtong at buhay na Diyos. Gamitin po natin yung time natin, yung talent natin, yung treasure, para po sa kalwalhatian ng bugtong at buhay na Diyos at para po sa ibang tao. Yun po ang sinabi ng Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth. O diba? Walang problema sa pagiging mayaman. Purihan mo ang bugtong at buhay ng Diyos pamamagitan ng iyong kayamanan. Then your barns will be filled to overflowing. Pupunuin pa yan ng bugtong at buhay na Diyos. Mga kapatid, ang iyong kamaling. Ibigay mo ang karangalan sa bugtong at buhay na Diyos. Gamitin mo yung kayamanan mo, gamitin mo yung pera mo para magdala ka ng kalwalhatian sa bugtong at buhay na Diyos. I-test mo yan, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng bugtong at buhay na Diyos. Mabibigla ka na lang, bakit? Dati na hindi ako nagbibigay sa bugtong at buhay na Diyos, mas lalo akong naghihirap. Pero ngayon, mga kapatid, pag nagbigay ka sa bugtong at buhay na Diyos, mas lalo masabi mo, mga kapatid, na saan ba galing yung pera? Ba't hindi na ako nagugutom? Iba talaga. Iba talaga, mga kapatid, ang feeling. Iba talaga. Mahalin po natin, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, ang buong puso. Hindi po niya hiningi ang 60%,
Hindi po niya hiningi ang 70%, hindi po hiningi niya 99.9%. Ang hiningi po sa atin ng bugtong at buhay na Diyos ng buong puso, mga kapatid. Buong puso. At ng ating buong lakas, ng ating buong kaluluwa. Yun po ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, at mahalin din po natin ang ating kapwa, mga kapatid. True life is found in relationship. Ang totoong buhay, mga kapatid, nakikita yan sa relasyon, hindi po sa possessions. Sa possessions. Yun po ang sinabi ng Lucas chapter 10 verse 27. So ang tanong ko ngayon sa inyo, saan ka nag-iimbak ng iyong kayamanan? Sa langit o sa lupa? Sana po, mga kapatid, ay magbigay ito ng aral sa atin ngayong gabi. Yung talinghaga na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa isang richful o mayaman na mangmang, na iniisip lang niya ang kanyang sarili at hindi siya nag-iisip para sa ibang tao at lalo na sa ating bugtong at buhay na Diyos. Wala pong masama, mga kapatid, kung ikaw ay maraming pera. Walang masama kung ikaw ay mayaman. Walang masama dyan. Nagiging masama lang yan kung ikaw ay sakim. Kaya, mga kapatid, ipanalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos. Ngayong gabi, manalangin ka. 12:00 ng gabi. Ano ba ang magagawa ko para sa kaharian mo, bugtong at buhay na Diyos? Gamitin mo ako. At every time may matanggap ka, mga kapatid, huwag mong kalimutan na magpasalamat ka sa bugtong at buhay na Diyos. Isipin mo, mga kapatid, lahat ng nakikita natin sa mundong ito, temporary lang ang lahat. Pati po ang buhay natin, temporary lang po, mga kapatid. Ibigay po natin ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng karangalan sa ating nag-iisang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kapatid. At sana'y may natutunan tayo ngayong gabi. Tandaan po natin, mga kapatid. Tandaan po natin na sa huling kapanahunan na tayo, mga kapatid. Yung pag-iimbak natin ng kayamanan dito sa lupa, mga kapatid, masasayang lang ang lahat. Lilindulin lang, magigera lang, gugutumin ka lang. Umpisahan mo ngayon, mag-imbak ka ng kayamanan. Hindi lang basta pinansyal, kundi yung lakas mo, yung buhay mo, ibigay mo sa bugtong at buhay na Diyos. Yung relasyon mo, ayusin mo na yung relasyon mo ngayon sa bugtong at buhay na Diyos, ngayon pa lang. Pag-ibig mo sa iyong kapwa, ayusin mo na. Mag-imbak po tayo ng kayamanan doon sa langit ng mga langit. Na walang hindi magrarast. Walang magnanakaw doon, mga kapatid. Yun po ang gustong iparating sa atin ng bugtong at buhay. We are living in the last days. Na sana, mga kapatid, huwag tayo manghinayang sa mga bagay-bagay na temporaryo lang. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Mas Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay, basahin ko ang inyong mga greetings. Sister Irma Hinita. Sister Irma, nagpadala ng heart. Ang ating 2nd Division Pastor, Pastor Alex Ruedas, magandang gabi dyan sa inyo. Sa Lala, mahal na Pastor. Okay. Sister Merafel Garupa, Cabrito Kabasang, nagpadala ng heart. Sister Judith Akalain. Maraming salamat sa inyong binigay na isang sako na masarap na bagong ani na bigas kasama ni Elder Jaime. Masarap yung bigas, mga kapatid, bagong ani. Ang bugtong at buhay na Diyos ang magpapala ng siksik, liglig at umaapaw sa mga tumutulong sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Sister Jeneline Heralde, magandang gabi dyan sa inyo. Pastor Nestor Manga, magandang gabi, still watching. Elder Jaime Sige, magandang gabi po, mahal na Sister Cherry May Deborah Israel, sa lahat na nanonood ng Pastor Live. Sister Myra Golies, magandang gabi po, Sister Myra. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap ng Team Pastor Lahi dyan nung nagpunta sila. At lalo na sa iyong mahal sa buhay, Sister Ellie Golies, sa inyong lahat, sa inyong pamilya. Maraming salamat. Elder Ellie Golies is watching. Sister Irma Hinita, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ng ating mahal na nanay, Duls Gabuko Dakasin, magandang gabi po, mahal naming Deborah Israel, at sa lahat ng mga viewers, purihin, dakilain, sambahin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Magandang gabi po, Nanay Duls.
Sister Patricia Matining, magandang gabi. Sister Blessime Namukatkat, magandang gabi. Sister Jenny Dakal, magandang gabi po sa lahat na nanonood ng Pastor Lahi Live at lalo na sa ating mahal na Sister Cherry as Deborah Israel. Shalom alikim, alikim shalom. Welcome sa Pastor Lahi Live, Sister Jenny Dakal. Okay, nabasa ko na itong greetings. Okay, Sister Jing, Sister Merafel, Garupa, Cabrito, Kabasag. Kaya nga kung tayo ay tagasunod tayo ng bugtong at buhay na Diyos, wag ka okay, nabasa ko na to. Okay, nabasa ko na to. Pareho lang ba comment kanina? Okay. Baka kasi kung lumingon ka, papasok sa isip mo ang panghihinayang, bakit ako sumama dito? Pagsisisi lahat. Hanggat walang sinabi ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, nagtagumpay ka anak, then lumingon ka sa pinagdaanan, nakita mo ang tunay na mukha. Satan ang makita mo. Oh. Sister Jing, Tanan, portfolio. Tanyan, portfolio. Portalyo. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran natin dyan. Ano na po sa ating mahal na Deborah Israel. Magandang gabi po, watching from Qatar. Oy, magandang gabi sa iyo, Sister Jing. Lagi kang manalangin dyan, ha? Kung ano man ang mga posibleng mangyari, umuwi ka sa tuno ng bugtong at buhay na Diyos. Sa ating Back to Christ Apologist, Commander Atsa, magandang gabi dyan sa inyo. Brother Eugenio Linares, magandang gabi. Sabi ni Sister Sheena Labad, sabi nga po ng mga kawikaan 1921, na isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ng Diyos ang siyang mananaig. Tama. Talaga pong walang saysay ang ating mga plano sa buhay. Lalo na pag tayo ang nakakabenepisyo at hindi ang bugtong at buhay na Diyos. Dapat po talaga number 1 ang bugtong at buhay na Diyos sa ating mga plano. Alam mo mga kapatid, sabihin natin na baka sinasabi lang natin yan si Sir na nauna lagi ang bugtong at buhay na Diyos. Alam mo kapatid, itry nyo yan. Pagising nyo sa umaga, manalangin kayo. Bago kayo pumasok sa paaralan, bago kayo pumasok sa trabaho, manalangin kayo. Magpasalamat po tayo na nagising pa tayo. Dahil marami po ang natutulog na hindi na nagigising. Yan ang totoo. Hindi na po natin kalooban yung pagising natin, kalooban po yan ang bugtong at buhay na Diyos. Brother Kenneth Tambubong, magandang gabi dyan. Jennifer, kisama ni? Magayong gabi po si Jennifer Warais ni. May gabi po si Sir Cherry. Mayong gabi diha sa inyo Warais family, Elder Dodong Warais, kay Sister Merly Warais, sa inyong lahat dyan. Okay. Sabi ni Elder Joseph Padilla, dalay ko ng bugtong buhing Diyos, Yesu Cristo. Maraming salamat sa pulong sa bugtong buhing Diyos, Yesu Cristo, Sister Deborah Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom. Isa lang nabasa ko nag-comment dito. si Elder Joseph Padilla lang, ang nagbigay ng kanyang reaksyon sa mensahe ngayong gabi. Kung tayo man po'y natamaan, mga kapatid, wag po natin ipanghina ng loob. Bagkos, ang pinaparating lang po ng bugtong at buhay na Diyos, mahal po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Kung tayo may natamaan sa mensahe ngayon, magpasalamat po tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Na ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ay mahal tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Na ayaw ng bugtong at buhay na Diyos, umabot tayo sa point, mga kapatid, na makalimutan natin siya. So ngayon, pinaparemind tayo ng bugtong at buhay na Diyos, na lahat ng mayroon ka, pagpapala yan ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ibigay ang lahat ng kapurihan sa bugtong at buhay na Diyos. Uy, Nanay Norlita! Bayo! Magandang gabi dyan sa inyo, Nanay Norlita, dyan sa Punang. Na-miss ko na kayo, Nanay Norlita. Sabi niya, salamat po, Deborah Israel, sa iyong mensahe. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Nanay Norlita. Na-miss ko na kayo dyan sa Palawan. At maraming salamat, mga kapatid. Ito lang tayo pansamantalang magtatapos. Manalangin bago matulog at di naman kalabisan, mga kapatid. Kagaya ng sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, ipanalangin din po natin ang ating mga mahal na mga pastor at elder. Kasi mga kapatid, nakita ko hindi madali ang kanilang ginagawa talaga.
sa ating Vice President sa Kingdom of God and His righteousness, the host magnify Thy word above all Thy name. Ang ating mahal na Vice President, Pastor Amancio Buntilaw, ipanalangin din po natin mga kapatid para sa pag-prepare o paghahanda para nitong huling kapanahunan na may makain po tayo mga kapatid. Alam mo, totoo naman yung God will provide eh. So, sa panahon mga kapatid na maubos na yung pagkain natin, nandoon po magpo-provide ang bugtong at mais, God will provide. Pero may gawin po tayong paghahanda. Kasi sinuwi mga kapatid, naghanda siya sa parating na bahay. Para pagdating ng panahon, relax ka na lang mga kapatid. So, at pagising sa umaga, manalangin, huwag po natin kalimutan na yung pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos, yung buhay natin, yung libre na hangin na hinihinga natin ngayon, ay yung ating pamilya ay nasa mabuting pangatawan, na nagtitibok pa rin yung puso natin, pagpapala po ito. I-appreciate po natin ito mga kapatid at ipasalamat natin sa bugtong at buhay na Diyos. So maraming salamat mga kapatid. Pag may nakasalubong po kayo sa daan, sabihin nyo, mahal na mahal kayo ng bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat. Ang lahat po ng kapurihan, ang lahat po ng karangalan, binabalik ko po sa bugtong at buhay na Diyos. Sabi po ng pahabol dito, Sister Joy de la Peña, magandang gabi po, Sister Deborah, watching here in Qatar. Uy, dalay ko ng bugtong buhay ng Diyos, mga Diyos. Shalom alaikum. Uy, mayong gabi, dihas Qatar, ha? Magandang gabi dyan sa iyo, Sister Joy de la Peña. Mayong gabi, dire sa mua. Hapon pa ba dyan sa inyo? Magandang hapon dyan sa inyo. At lagi kayong manalangin dyan. Kung ano man ang magiging problema nitong huling kapanahunan, huwag kayong mag-alala. Ang bugtong at buhay na Diyos ay gagabay sa bawat isa. Sa ating mga kapatiran na sa ibang bansa ngayon, huwag po kayong mag-alala. Ang bugtong at buhay na Diyos ay kasakasama po ninyo mga kapatid. Manalangin lang po lagi. Pray without ceasing. At huwag niyong kalimutan ang bugtong at buhay na Diyos. Grabe yung kulog at kidlat mga kapatid. Pinipicturean niya dito tayo ng ano. At mga kapatid, maraming salamat ulit. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos at sa pagtangkilik sa Pastor Lahi Live. At sana po naman mga kapatid ay hindi po tayo magsawa sa salita po ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos. Pagkain po to sa ating espiritual. So maraming salamat. To God be all the glory. Shalom alaikum. Ayun, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa muli po, maraming salamat po, Sister Deborah Israel, sa iyong napakagandang mensahe sa gabing ito. At ang ating pong panghuling awitin ay pinamagatang napag-isipan mo na ba? Si Kristo ay tumatawag sa lahat ng nilalang. Hanapin mo siya samantalang may panahon pa. At ang katotohanan sa Kanya
Napag-isipan mo na ba ang halaga kapag kaluluwa mo ay mawala? Kahit ubusin mo pa ang kayamanan dito sa daigdig, ngunit sa wakas ng panahon, ikaw ay parurusahan. Napag-isipan mo na ba ang halaga? Ang lahat ng kayamanan ay walang kabuluhan. Ito ay bagay sa daigdig na lumilipas lang. Kaya hanapin mo si Jesucristo, ang Diyos ng mga Diyos na walang katulad, upang ang buhay mo sa mundo ay uunlad. Napag-isipan mo na ba ang halaga kapag kaluluwa mo ay nawala? Kahit ubusin mo pa ang kayamanan dito sa daigdig, ngunit sa wakas ng panahon, ikaw ay parurusahan. Napag-isipan mo na ba ang halaga? Pagkat dito sa sanlibutan, pinagmamalaki ay karunungan kay Jesucristo. Lahat ng iyan walang kabuluhan. Pag-ibig mo na maligtas, tanggapin mo si Jesucristo, pagkat siya lamang ang pag-asa sa mundo. Napag-isipan mo na ba ang halaga kapag kaluluwa mo ay mawala? Kahit ubusin mo pa ang kayamanan dito sa daigdig, ngunit sa wakas ng panahon, ikaw ay parurusahan. Napag-isipan mo na ba ang halaga? Napag-isipan mo na ba
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lang po sa tinag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.